Si Kinshi ay isang malakas ngunit kaawa-awang talunan na tinawag mula sa ibang mundo upang tapusin ang prinsesa. Gayunpaman, nang siya ay mabihag, niriis siya nito at pinasesyon ang lahat ng kanyang mga kaaway para sa kanyang layunin. Nagsimula ang kwento sa pagkorona kay Prinsesa Lashara bilang pinuno ng kanyang mga tao. Habang nagpapatuloy ang koronasyon, si Kinshi at ang kanyang pangkat ng mga asasin ay nagtatago sa mga anino, na nagpaplano ng tapusin siya. Mamaya ng gabing iyon, inatasan si Kinshi na pamunuan ang operasyon upang makapasok sa lumulutang na palasyo ni Lashara na tinatawag na Swan. Pumasok siya sa kanyang battle suit, na isang high-tech metres suit, at lumipad diretso papunta sa Swan. Sa loob, sinusuri ni Lashara ang isang maalamat na battle suit kasama ang kanyang mga kaalyado, sina Chi at Uleti, at napansin niya na ito ay naging isang display dahil wala nang makakagamit nito. Nang sandaling iyon, lumapit si Kinshi sa isla, at naalerto si Lashara. Kaya, nagmadali si Chia sa kanyang sariling battle suit upang maarang ito. Naniniwala siyang ang kanyang laban kay Kinshi ay magiging madali, ngunit sa kanyang pagkagulat, lumaban ng maayos si Kinshi. Mga 5 minuto sa kanilang laban, namula ang mga mata ni Kinshi sa mga suit at sumigaw si Kinshi, na naging dahilan upang mag-react ang maalamat na suit sa loob ng kastilyo, na ikinagulat ni Lashara. Samantala, nananalo si Kinshi sa laban-laban kay Chia, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila hinihingal siya at nanghihina. Agad siyang kinausap ng kanyang amo sa pamamagitan ng komunikasyon at pinagalitan dahil sa hindi niya pag-alis ng buhay sa prinsesa sa tamang oras. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kinshi na isagawa ang misyon sa kondisyon na hahayaan niyang bumalik si Kinshi sa kanyang mundo kapag tapos na siya. Matapos marinig ito ni Kinshi, pinatalsik niya si Chia at sinugod si Lashara. Sa kasamaang palad para sa kanya, hinaranggan ni Wahan ang kanyang daan gamit ang isang sandata na puno ng pulbura at sinubukang mang-aral ng kapayapaan sa kanya. Nang mapagtanto ni Kinshi na wala na siyang paraan palabas, pinakawalan niya ang mga limiter sa kanyang katawan at inatake si Wahan hanggang sa puntong umabot ito sa puntong hindi na niya kayang ituloy ang kanyang pakikipaglaban. Sinubukan din ni Chia na atakihin si Kinshi, ngunit nang mapagtanto ni Kinshi na nanganganib na ang kanyang suit, nawalan siya ng kontrol at pinabagsak si Wahan sa lupa. Pagkatapos noon, inatake niya si Chia at nagdulot ng matinding pinsala sa battle suit nito, na naging dahilan para hindi ito makagalaw. Sumugod si Kinshi diretso kay Lashara, at hinabol siya ni Chia nang naglalakad. Nang makarating si Kinshi sa Reyna, halos hindi na siya makalakad, at nagulat si Lashara na isa siyang lalaki dahil napakabihira ng mga lalaking kabalyero. Tinanggap ni Lashara ang pagkatalo at sinabing hindi siya nababahala na hindi siya mapakali ng isang lalaking tulad ni Kinshi, ngunit sinabi sa kanya ni Kinshi na gusto lang niya itong ilayo dahil hindi siya interesado na tapusin ito. Bago pa niya maipaliwanag ang kanyang mga motibo, sa wakas ay naabutan siya ni Chia at sumugod, ngunit itinaboy siya nito na parang talunan. Di nagtagal, nanghina si Kinshi at halos masuka, at ginamit ni Chia ang pagkakataong ito upang sunggaban siya. Ilang sandali na lang ay tatapusin na niya si Kinshi, ngunit inutusan siya ni Lashara na tumigil. Ipinaalala sa kanya ni Chia na maaaring masira ang kanyang imahe kung malalaman ng mga tagalabas na may isang lalaking palihim na pumasok sa kanyang palasyo, kaya sinabihan siya ni Lashara na ilihim ito. Alam niyang hindi si Kinshi ang utak sa likod ng pagpaslang, at dahil iniwan siya ng kanyang kasama, plano niyang ipagtanggol ito. Sa panahong iyon, nagpadala ang simbahan ng isang impormante na nagngangalang Mexia kay Lashara matapos matuklasan na sinusubukan ni punong ministro Babylon na nakawin ang maalamat na battlesuit. Kinabukasan, nagising si Kinshi sa isang hola at nagalit nang makita si Chia sa kabilang panig. Kaya, sinubukan niyang takutin ito gamit ang kanyang mga kumot. Gayunpaman, huli na niyang napagtanto na suot niya pala ang kanyang natural na bodysuit, at ang laki ng kanyang sandatang launcher ay ikinagulat ni Chia. Dahil sa pagkataranta, binigyan siya nito ng isang pares ng damit at itinuro rin ang isang malalim na sugat sa kanyang braso, na kanyang ginamo habang walang malay ito. Pagkatapos nito, tinanong niya si Kinshi kung sa palagay ba nito ay ililigtas siya ng kanyang mga tauhan. At habang iniisip ni Kinshi ang sasabihin, sinabi nito sa kanya na walang darating at isa lamang siyang sakripisyo. Nang makitang pinipili ni Kinshi na manahimik, nagpasya siyang umalis,
ngunit hindi bago nagbanta na tatapusin siya kung ikakalat niya ang balita na pumasok siya sa palasyo ng reyna. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang buton, at nalantad siya sa malamig na hangin ng lumulutang na isla, na nagpapakita na madali siyang maihulog sa kanyang kasawian kung hindi siya makikipagtulungan. Pagkatapos, sinabi ni Chia kay Lashara na dapat niyang sabihin sa mga nakatataas ang tungkol sa pag-atake kagabi, ngunit naniniwala si Lashara na ang kanyang bansa ay nasa panganib kung gagawin niya ito. Pinaghihinalaan niya na ang Babylon ang nasa likod ng pag-atake at balak niyang imbestigahan kung bakit siya hinahabol nito. Sa panahong iyon, dumating si Mexia at tinanong sina Chia at Lashara tungkol sa nangyari. Kaya, ikinwento nila sa kanya ang tungkol kagabi, kasama na ang bahagi kung saan nila nabihag si Kinshi at ang kanyang puting mecha. Kalaunan, nakatulog si Kinshi at nagising sa paghawak ni Mexia sa kanyang launcher. Pagkatapos ay itinulak niya ang mukha nito sa kanyang plot armor. Ngunit dumating si Chia at sinira ang kanilang magandang oras. Nang gabing iyon, palihim na pumasok ang kanyang kasama sa palasyo upang iligtas si Kinshi. Ngunit nang marating ni Kinshi ang ship ng kanyang amo, tinanong ng lalaki kung bakit hindi niya pinaslang si Lashara at inutusan ang mga gwardya na halughugin siya. Laking gulat niya nang malaman niya na si Kinshi ay nilagyan ng tracking device at ipinapalagay na kakampi niya si Lashara. Habang tinatanong niya si Kinshi kung paano nakapasok sa isip niya ang reyna, itinanggi ni Kinshi na nakipagkasundo siya kay Lashara, ngunit nagpa siya ang kanyang amo na mas mabuting tapusin na lang siya. Gulat na gulat, ipinaalala sa kanya ni Kinshi ang kanilang pangako na ibabalik siya sa kanyang mundo, ngunit tumawa ang kanyang amo at sinabing isa lamang siyang sakripisyo para sa pagpaslang kay Lashara. Habang naaalala niya ang mga sinabi ni Chia tungkol sa kanya bilang isang sakripisyo, sa wakas ay napagtanto niya na siya ay pinaglaruan. Pagkatapos ay inatake niya ang kanyang amo kahit mahina at nilabanan ang iba pang mga gwardya na lumalapit sa kanya. Kahit na mas marami sila, isa-isa niyang pinapabagsak ang kanilang mga katawan at tumakbo palabas ng silid ng mahina at natatakot para sa kanyang buhay. Sa labas, muling inatake siya ng amo ni Kinshi, kaya nagpa siya siyang tumalon mula sa ship. Sa kabutihang palad para sa kanya, nakita siya ni Aura, isang prinsesa ng Shiren, at iniligtas siya, ngunit hinabol siya ng kaaway. Di nagtagal, dumating si Chia upang hulihin si Kinshi, at napilitan ang amo na umatras. Maya-maya, dinala ni Aura si Kinshi sa base ni Lashara, kung saan nila natuklasan na mayroon itong nakakasawi na sakit dahil sa kanyang kondisyon. Nagtungo sina Mexia at Aura upang maghanap ng mga halamang gamot na maaaring magpagaling sa kanya. Gayunpaman, habang paalis sila, inatake ng kanilang mga kalaban ang Swan. Kaya, ginamit ni Chia ang isang battle suit at nakipaglaban kasama si Wahan upang ipagtanggol ang palasyo. Samantala, nakasalubong ni Aura si Dara sa kagubatan, ngunit inilabas siya nito kasama ang kanyang Dark Elf Field. Maya-maya, bumalik siya sa Swan kasama si Mexia, at iniligtas nila si Kinshi gamit ang mga halamang gamot. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa banal na lupain, nagpa siya ang prinsesa na isasama si Kinshi bilang kanyang tagapag-alaga. Habang kailangan nilang tingnan siya, biglang lumabas si Kinshi ng banyo suot ang kanyang natural na bodysuit at aksidenteng nahawakan ang isang asset ni Chia, dahilan para matarante siya. Tila, tumatakbo ito palabas ng banyo dahil maraming magagandang babae ang inutusang paliguan siya. Dahil alam niya kung anong klaseng lalaki siya, tiyak na mawawalan ng kontrol ang kanyang launcher. Kalaunan ay ibinalik siya sa banyo, kung saan mahigpit siyang pinaliguan ng mga babae at pagkatapos ay nagbihis. Nang kumprontahin siya ni Lashara tungkol sa mga plano nito, nag-atubili siya sandali, ngunit nagpa siya siyang sumama dahil ito ay isang pagkakataon upang makakilala ng mas maraming babae. Pagdating nila, lubos na namangha si Kinshi sa tanawin ng lungsod, ngunit sinubukan niyang maging kalmado. Kinabukasan, dinala si Kinshi sa kastilyo kung saan niya nakilala si Prinsesa Maraya, ang pinsan ni Lashara, na palagi niyang nakakasama. Nagkaroon sila ng maikling pagtatalo na humantong sa pagbubunyag nila ng plot armor ng isa't isa kay Kinshi, at hiniling dito na pumili kung alin ang mas maganda. Pinili ni Kinshi ang plot armor ng tagapag-alaga ni Maraya na si Yokini upang hindi na magsimula ng digmaan sa pagitan ng mga bansa. Kalaunan, dahil si Kinshi ay isang kakaibang tao sa kabisera, pinasuot siya ng kwelyo bilang permit sa pagpasok. Habang sila ay sumusulong,
Nagulat siya nang malaman na ang mga battlesuit ay mga ganap na sandata sa kanilang mundo, at sa makatuwid, upang matiyak na ang mga supling or mga dekalidad na nilalang ay ipanganak, ang mga bansa ang namamahala sa kasal sa pagitan ng Sikishi. Dahil dyan, dahil mataas ang populasyon ng mga babae sa Sikishi, maaaring mapilitan si Kinshi na sumama sa isa sa kanila sa paglipas ng panahon. Tumungo sila sa isang arena kung saan nagtipon ang mga tao upang masaksihan ang isang opisyal na tunggalian sa pagitan ng dalawang babae sa Sikishi. Ang mga babae ay nagbihis ng isang espesyal na baluti na sumusukat sa dami ng pinsalang natamo at umakyat sa entablado. Sa panahon ng laban, isa sa mga babae ang lamang at malapit ng manalo, ngunit ang isa ay mabilis na nag-iba ng estratehiya at pinalayas siya sa ring, na agad siyang na-disqualify. Pagkatapos ng tunggalian, dinala si Kinshi sa isang mansyon at dinala sa kanyang silid. Bagamat partikular siyang binalaan ni Chia na manatili, palihim siyang lumabas ng mansyon at dumiretso sa kagubatan. Doon, gumala siya, kumain ng iba't ibang prutas at namumulot ng mga kabute. Kalaunan, nakatagpo niya ang ilang mga elves na biglang nagsimulang sumugod sa kanya. Dahil sa kanyang likas na kasanayan sa martial arts, nagawa niyang manindagan. Nang tangkain ng mga lalaki na dalhin ang mga bagay sa susunod na antas, dumating si Aura, ang kanilang pinuno. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na umatras at si Kinshi ang tagapag-alaga ni Lashara, ngunit tila nagdududa sila dahil dapat alam ng lahat ng tagapag-alaga ni Lashara na bawal ang kagubatan. Nang suriin nila ang mga bagay na napulot niya, laking gulat nila nang makakita sila ng isang bihirang silver mushroom na nagkakahalaga ng malaking halaga. Napansin ni Kinshi kung gaano sila kainteresado sa kabute, kaya nagpasya siyang itago ito ng may labis na pagkabigla. Sinabi niya kay Aura na maliit na halaga lamang ito dahil iniligtas niya ang buhay nito. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa tungkol sa hindi patas na sistema ng kasal sa mundo, na tila hindi nila kinaya. Kalaunan, nang bumalik si Kinshi, nakasalubong niya si Uleti, isa sa iilang lalaking Sikishi na nakahiga at nasugatan sa isang puno. Inaangkin ni Uleti na napagod lang siya at nawalan ng lahat ng kanyang enerhiya. Agad na naghanda si Kinshi ng ilang halamang gamot na minana ng kanyang pamilya bilang pamana at ibinigay ang mga ito sa kanya bilang gamot. Nang makainom si Uleti ng mga halamang gamot, agad siyang nawalan ng malay, kaya napilitan si Kinshi na isugod siya sa isang klinika. Sa klinika, bagamat sinubukan ni Uleti na mamagitan para kay Kinshi, nagalit ng husto si Dagir, ang kanyang nakababatang kapatid, at pinaalis si Kinshi. Paglabas ng klinika, umuwi si Kinshi, ngunit nakasalubong niya si Yukini habang nasa daan, na napansin ang kanyang masamang mood. Nang ipaliwanag niya ang nangyari, nakiramay si Yukini sa kanya at sinabihan siyang huwag itong personalin. Tinanong siya ni Kinshi ng kanyang mga iniisip tungkol sa pagpapakasal sa isang estranghero, at ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam basta't nakakatulong ito na mabawasan ang pangangailangang magkaroon ng digmaan. Bigla, dumating si Chia na galit at hinayla siya pabalik sa mansyon. Kinabukasan, tiningnan ni Kinshi si Uleti para kumustahin ang kalagayan nito, at laking gulat niya nang tuluyan na itong gumaling. Pinabagal ng mga halamang gamot ang metabolismo sa kanyang katawan, kaya naman mas mabilis itong gumaling. Inimbitahan siya ni Uleti para sa isang maikling pag-uusap upang masekliyan ang kanyang pagtanggap. Habang nag-uusap sila, biglang binanggit ni Uleti ang tungkol sa mga babae at napansin kung paano na-tense si Kinshi. Sinubukan niyang alamin kung sino sa mga babaeng palihim niyang kinakasama, ngunit agad na lumabas si Kinshi. Nang gabing iyon sa mansyon, nagkaroon ng problema ang mga hot spring. Kaya dinala si Lashara sa isang magarbong banyo para maligo. Tumanggi siyang gumamit ng banyo, kaya kinailangan ni Chia, Kinshi, at Shiyomi na tingnan kung ano ang posibleng problema sa mga spring. Habang inaayos ito ni Chia at Shiyomi, napagtanto nilang nakawala si Kinshi. Matapos maibalik ang tubig sa bukal, nakita ni Chia si Kinshi na nakatitig sa isang kumpol ng makintab na mga bato, kaya hinampes niya ito sa ulo. Dahil dito, nahulog si Kinshi sa tubig, na nagdala sa kanya sa eksaktong lugar kung saan naliligo ang prinsesa. Nang madulas siya sa daanan ng tubig, nawalan siya ng malay sa ibabaw ni Lashara. Nang mapagtanto niyang maaaring balatan ng buhay si Kinshi kung ang mga ulat tungkol sa insidente ay makarating sa mga matataas na opisyal sa lungsod, nagpasya silang lahat na ilihim ito.
Kinabukasan, isang seremonya ang ginanap kung saan si Chia at ang ilang iba pang mga babae ng Sikishi ay hinirang bilang mga opisyal na mandirigma sa karamihan. Napili si Chia bilang pinuno dahil hindi maaaring bayaran si Qinshi ng kaharian dahil kailangan nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na determinado niyang itago. Iminungkahi ni Lashara na magtrabaho siya ng part-time sa mga dormitoryo ng akademya. Hindi niya naramdaman ang pangangailangan dahil hindi niya kailangan ng pera para mabuhay. Sa katunayan, nangangaso siya tuwing umaga at palaging bumabalik na may dalang maraming karne at mga sangkap. Nang ituro ni Lashara na maaaring kailanganin niya ng pera kapag oras na para bumalik sa kanyang mundo, lumipat siya at malugod na tinanggap ang alok na trabaho. Nang araw na iyon, papunta siya sa dorm, nakilala niya si Mexia at ang ilang mga babaeng estudyante nito na tila interesadong makita siya. Dahil hindi sanay na makasalamuha ang napakaraming babae, agad na tumakas si Qinshi at dumiretso sa dorm. Sa dorm, nakilala niya ang punong guro, na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kanyang mga tungkulin bago siya pinapasok sa loob. Pagpasok nila, ibinigay siya ng punong guro sa ibang staff, na minamaliit ang kanyang kakayahan dahil bata pa siya. Ngunit dahil pinanindagan na siya ng punong guro, napagpasyahan nilang bigyan siya ng benepisyo ng pagdududa. Nang una siyang pinagtrabaho sa dormitoryo ng mga babae sa pamamagitan ng paglilinis at pag-aayos ng mga silid, nalampasan niya ang inaasahan ng mga staff. Sunod, dinala siya sa laundry room upang tumulong sa mga gawain sa paglalaba. Nang magsimula siyang magtrabaho, lahat ng staff sa paligid ay tumigil sa kanilang mga gawain at namangha habang pinapanood nila ang karaniwang inaabot nila ng ilang oras para matapos sa loob lamang ng ilang minuto. Gayun din, dinala siya sa construction site, at tama ang hula mo, agad niya silang pinamangha. Nang gabing iyon, habang pabalik na sa trabaho si Qinshi mula sa isang gawain, nakasalubong niya si Aura, na nagbalita sa kanya tungkol sa isang insidente kasama ang ilang mga bully. Ang ilan sa kanila ay nangbuli sa isa sa kanyang mga estudyante at itinapon ang isang mahalagang panyo na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ang panyo ay nasabit sa gilid ng bangin, kaya halos imposibleng maabot. Habang isinasaalang-alang ni Aura ang pag-uulat nito sa awtoridad ng paaralan, tumalon si Qinshi sa bangin at gumamit ng ilang rune upang suportahan ang kanyang sarili habang kinukuha niya ang panyo. Nang makaakyat siya muli, pinagalitan siya ni Aura dahil sa pagiging masyadong pabaya, ngunit tiniyak niya rito na kahit ang isang talunan na tulad niya ay hindi gagawa ng isang gawain kung hindi siya sigurado sa kanyang kaligtasan. Tila, kumakalat na ang mga chismis tungkol sa mga talento ni Qinshi sa buong akademya, at ngayon ay naging popular na siya sa mga babae. Isang araw, habang nagtatrabaho si Qinshi sa kusina, sinenyasan siyang mag-deliver ng pagkain at agad na tumungo sa address. Pagdating doon, nagulat siya nang makatagpo niya sina Aura at Lethia, isang maganda na guro. Magalang niya silang binati at bumalik pagkatapos may hatid ang pagkain, na mas ikinatuwa nila kaysa sa inaasahan. Pabalik na siya sa trabaho, hinarang si Qinshi ng isang grupo ng mga babae na pumalibot sa kanya at nagsimulang hawakan siya ng mahigpit. Dahil dito, napilitan siyang tumakbo, ngunit dahil ayaw palampasin ng mga babae ang pagkakataong maging asawa niya, hinabol siya sa loob ng akademya. Ang habulan ay humantong sa kanila sa kagubatan, kung saan karamihan sa mga babae ay natamba dahil sa pagod. Ipinatawag si Aura at ilang iba pang mga estudyante upang tumulong sa pagkuha ng mga babae mula sa kagubatan, ngunit pagdating nila, nagulat sila nang makita na ang parehong Qinshi na hinahabol ng mga babae ay siya ring nagligtas sa kanilang lahat mula sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang sandali, sina Lashara at Mexia ay nag-usap-usap na humantong sa pag-promote ni Qinshi sa isang bagong trabaho. Pagdating niya sa address, nakatagpo niya si Mexia, na nagpakilala sa kanya sa konsepto ng trabaho. Ayon sa kanya, siya ang mamamahala sa paghuhugas ng buhok at katawan ng mga babae sa Sikishi. Tinanggihan ni Qinshi ang offer ng diretso at sinubukang tumanggi, ngunit pinigilan siya ni Lashara at Chia, na nagsabing mas mapapalapit siya rito sa pagbabalik sa kanyang mundo. Dahil alam niyang wala pa siyang karanasan sa ganoong trabaho, sinamantala ni Mexia ang pagkakataon at hinayla siya papasok sa banyo para ipakita kung ano ang kaakibat ng trabaho. Napilitan sina Lashara at Chia na makinig habang nilulubos ni Mexia ang kanyang mga sesyon sa kawawang binata. Nang matapos siya, si Qinshi ay muling ginawang isang massage machine na mahigpit na sumusunod sa kanyang mga tagubilin.
Pagkatapos ay nagpa siya si Mexia na magpahinga sa kanyang pinakabagong proyekto, inutusan siyang magbigay ng full body massage kay Chia at sa isang grupo ng mga piling babae. Bilang resulta ng masahe, nawala sa isip ang mga babae sa kasiyahan at halos maging walang silbi, tulad ng mga talunan pagkatapos nila sa banyo. May ilang reklamo na isinampa laban sa kanya, ngunit may ilang kahilingan na natatanggap niya mula sa ibang mga babae na nagpawalang bisa sa mga reklamo. Isang gabi, dinala si Kinshi sa isang malaking banyo para hugasan ang likod ng ilang mga babae. Sinubukan niyang palihim na lumabas, ngunit napigilan siya. Nang makita siya ng mga babae, nagsiksikan sila sa paligid niya, halos hindi pinapansin ang lahat ng iba pang mga kawani. Gumawa sila ng pila at pinahugasan niya ang kanilang mga likod ng paisa-isa. Sinubukan pa nga siyang hugasan ng ilan sa mga babae ang kanilang mga aset, ngunit magalang niyang tinanggihan ang alok. Habang hinuhugasan niya ang kanilang mga likod, napansin niya ang isang simbolo ng crest sa bawat isa sa mga babae at nagtaka kung ano kaya iyon. Pagkatapos, nakatagpo ni Ulati si Kinshi, na ngayon ay labis na pagod dahil sa pagpapasaya sa napakaraming magagandang babae ng sabay-sabay. Nang banggitin niya ang mga simbolo ng crest na nakita niya sa mga babae, sinabi ni Ulati sa kanya na ito ay isang senyales na gusto nilang gumawa ng mga kakaibang bagay kasama siya. Si Mexia, na hinahabol ni Chia at ng iba pang mga babaeng pinaaalagaan niya kay Kinshi, ay biglang nagpakita sa isa sa mga bagong makina. Dumating ang mga babae upang turuan si Mexia ng leksyon sa kanyang mga ginawa, ngunit nang makitang kasama niya si Kinshi, nagpa siya silang gawin silang dalawa. Agad na tumakas sina Kinshi at Mexia papunta sa kagubatan, dahilan para magpaputok ang mga babae ng mga mapaminsalang sandata sa kanila. Dahil sa matinding pinsala sa paligid ng akademya, nalaman ito ng punong guro, kaya ipinatawag niya ang mga taong sangkot sa kanyang opisina at inutusan silang ayusin ang lahat ng kanilang sinira, kung hindi ay hindi na sila papayagang bumalik sa akademya. Dahil sa karanasan sa makina, siya ang inatasan sa pagkukumpuni, at napilitan ang mga babae na sumunod. Dahil kasalukuyang kulang ang tauhan ng akademya, may ilang bagong tauhan na kinuha upang tumulong sa mga gawain sa paaralan, ngunit nang dumating ang mga tauhan, tila may kakaiba sa kanila. Dahil si Kinshi ang namamahala, halos hindi pinagpapawisan ang iba pang mga babae sa buong proseso. Karamihan sa kanila ay nakaupo lamang at pinag-uusapan ang mga babae habang pinapanood si Kinshi na inaayos ang mga pagkukumpuni. Maya-maya, natapos niya ang buong proseso. Pagkatapos, habang naliligo ang mga babae sa magarbong banyo kung saan nagtatrabaho si Kinshi, pinapunta siya sa malapit kung sakaling may mga ilangan ng kanyang tulong. Maya-maya, napagdesisyonan ng mga babae na hindi nila kailangan ang serbisyo niya, ngunit habang sinusubukan niyang umalis, nagpalit sila ng anyo at sinira ang damit niya, napilitan siyang sumama sa kanila sa paliguan. Nang matapos ang pagkukumpuni, ibinahagi ni Mexia na maaari na silang magpatuloy sa akademya, at natuwa ang iba. Habang nagpapahinga si Kinshi sa paliguan, napansin ni Chia ang ilang maliliit na pasa sa mga kamay nito. Nang kumprontahin niya ito, sinabi lang niya sa kanya na nakuha niya ang mga ito habang inaayos ang mga ito, ngunit dahil sa uri ng tao niya, alam niyang malabong mangyari iyon. Nang gabing iyon, nakarating sa kanya ang isang ulat tungkol sa ilang mga butas na natagpuan sa paligid ng lugar, at agad niyang inakala na si Kinshi ang may kasalanan. Nang gabing iyon, nakita niya at nilashare si Kinshi na tumatakbo ng malalim sa kakahuyan, kaya sinundan nila siya. Nasaksihan nila itong gumapang papasok sa isang butas sa ilalim ng ilang mga palumpong at inambush siya nang gumapang ito palabas. Nagulat sila nang malaman nilang naguhukay pala si Kinshi ng mga butas sa paligid ng lugar para maghanap ng mga kristal. Nang tanungin nila ang tungkol sa kanyang pagkahumaling sa mga makantab na bagay, ikinuwento ni Kinshi kung paano nagkaroon ng spaceship na gawa sa mga kristal ang kanyang kapatid sa kanilang tahanan. Nagulat, itinuro ni Lashara na kahit sa isang parallel na mundo, ang mga tao sa kanilang timeline ay walang akses sa mga kristal, ibig sabihin ay malamang na nagmula siya sa hinaharap. Nang ipakita sa kanila ni Kinshi ang isang piraso ng spaceship ng kanyang kapatid na ibinigay nito sa kanya bilang kwintas, aksidente itong nabali ni Chia. Agad siyang umiyak, kaya nangako siya sa kanya na hahanap ng paraan para maayos ito agad. Habang dinadala niya ang kwintas sa lahat ng panday na kilala niya,
Laking gulat niya nang aminin nila na ang disenyo ng paggawa ng kwintas ay lampas sa kanilang nakikilala at hindi nila ito maaayos. Dahil sa pagkadismaya, umuwi siya. Ngunit nakasalubong niya sina Mariah, Yokini, at Uleti, na nag-alok ng tulong. Sa pagtingin dito, inamin ni na Uleti at Yokini na hindi na ito maayos, ngunit sinabi ni Mariah na maaari na lang nilang palitan ang chain ng isang tinirintes na tali. Naging interesado siya ngunit medyo nag-alala, dahil masyado siyang malamaya para gumawa nito. Gayunpaman, nagpasya siyang mag-lock-in kay Kinshi. Isang gabi, habang si Kinshi ay papalabas upang maghukay ng mga kristal, nakasalubong niya ang isang nanghihimasok na biglang umatake sa kanya. Habang sinusubukan niyang supalan ang tao, isa pang nanghihimasok ang sumulpat at inatake siya, kaya nawala silang dalawa sa kanya. Dahil sa kanyang matalas na pandama, natuntun niya ang kanilang mga galaw. Nakasalubong niya si Dagir habang nasa daan, na nagturo sa kanya patungo sa direksyon kung saan tumakas ang nanghihimasok. Pagdating niya, nalaman niyang ang partikular na nanghihimasok na iyon ay isang patibong lamang. Tila, itinago ni Dagir ang pagkakakilanlan ng tunay na nanghihimasok, dahil ito ang kanyang tagapag-alaga, si Imora. Ninakaw ni Imora ang isang mahalagang dokumento mula sa akademya sa ilalim ng utos ni Dagir, dahil ayaw niyang masayang ang kanyang pagtugis. Sinubukan ni Kinshi na hulihin ang nanghihimasok, ngunit nakatakas ang taong iyon. Maya-maya ay dumating si Mexia sa kakahuyan dala ang kanyang mga plot armor. Ipinaliwanag niya na sinundan din niya ang mga ulat tungkol sa isang nanghihimasok, ngunit tila hindi makalimutan ni Kinshi ang katotohanan na walang kahirap-hirap niya itong ibinunyag ang kanyang plot armor. Pagkatapos ay bumalik sila. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa ninakaw na dokumento, ngunit lumabas na hindi mahalaga ang impormasyong nakapaloob, kaya't ito ay isang bigong tangkang pagnanakaw tulad ng mga nominasyon sa Grammy. Gayunpaman, napagpasyahan nilang dapat mahuli ang nanghihimasok. Kalaunan ng linggong iyon, kinukumbinsi ng punong guro si Lashara na i-enroll si Kinshi sa paaralan sa halip na patrabahuan lamang ito ng walang patutunguhan. Sinubukan niyang gamitin ang gastos sa pagpapatala bilang dahilan, ngunit itinuro ng punong guro na ang perang kinikita niya mula sa kanyang mga side job ay higit pa sa sapat para sa kanyang matrikula. Dahil wala ng pagpipilian, pumayag siya, at nagpatala si Kinshi. Sa kanyang unang araw sa paaralan, nakasalubong ni Kinshi si Lars, ang babae na ang panyo ay nakuha niya mula sa bangin noong isang araw, at masayang pumayag itong ilibot siya sa paaralan. Habang inililibot niya ito, sina Lashara at Chia ay naging paranoid, kaya sinundan nila sila. Lalong lumala ang kanilang sama ng loob nang makita kung paano walang kahirap-hirap na nahila ni Kinshi ang buong babae sa paaralan. Habang sinusubukan nilang mag-stalk pa, nakasalubong nila si Mexia, na siyang nag-impake sa kanila palabas. Sa klase, naalala ni Kinshi ang payo ni Chia at espesyal na binati ang mga maharlika at lalaking estudyante sa klase. Pagkatapos ng pangkalahatang pagpapakilala, nakilala niya ang isang palakaibigang kaklase na nagngangalang Theodore, na nagbigay sa kanya ng mga tip kung ano ang gagawin para magkaroon ng madaling buhay sa paaralan. Samantala, pinipilit pa rin ni Chia ang sarili na lampas sa kanyang limitasyon, sinusubukang gumawa ng tinirintes na tali para sa kwintas ni Kinshi. Hinarap siya ni Dagir, na nagkataong dati niyang crush. Tinanong ni Dagir kung bakit niya pinipilit ang sarili na lampas sa kanyang limitasyon para sa isang katulong, at hindi siya makahanap ng tiyak na sagot. Mamaya ng araw na iyon sa paaralan, ang klase ni Kinshi ay nagkaroon ng pisikal na labanan, at si Mexia ay pinilit na subukan ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa espada bilang bagong estudyante. Dahil alam niya ang kanyang kakayahan, karamihan sa mga kawani ng paaralan ay dumaan upang masaksihan ang resulta ng tunggalian. Laking gulat nila nang tila kulang si Kinshi sa mga pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Sa kabila ng kanyang di makataong lakas, pinilit siyang magsanay kasama ang isang grupo ng mga babae. Maya-maya, na-corner siya ng ilang lalaking maharlika sa kanyang klase na sawang-sawa na sa dami ng items yung nakukuha niya. Nagsanib puwersa sila laban sa kanya sa pagkukunwaring pagsasanay, ngunit kahit papaano ay wala ni isa sa kanila ang nakagawa ng kahit isang atake. Kalaunan ay napagod sila at sumuko, iniisip kung anong klaseng tao siya. Pagkatapos ng oras ng klase, habang oras ng pahinga,
tumungo si Kinshi sa dorm upang tumulong sa mga gawain, at talagang nagulat ang mga staff nang makita siya. Kalaunan, nang makabalik siya sa klase, inanyayahan siya ni Mariah, na nagkataong kaklase niya, at ang iba pang mga maharlika sa klase na kumain ng magkasama. Habang nanananghalian, kinausap niya ang iba pang mga maharlika na itigil ang diskriminasyon dahil lahat sila ay magkakaklase at pumayag sila. Nabalitaan ni Lashara na kumakain ng hapunan si Kinshi kasama si Mariah, at nagtampo siya at kung ano-ano pa. Pagkabalik sa bahay ng gabing iyon, ibinigay ni Chia ang natapos na kwintas kay Kinshi, na kusang tinanggap ito. Nang tinutokso siya ni Maya, ang katulong, tungkol sa pulang tali na ginamit niya, na nangangahulugang isang pag-amin ng pag-ibig, natarante siya at sinubukang agawin ito pabalik, ngunit tumanggi si Kinshi na ibigay ito. Habang nasa klase, napagtanto ni Kinshi na wala si Mariah sa kanyang upuan, kaya tinanong niya si Lars kung bakit, at sinabi nito sa kanya na may emergency meeting si Mariah kasama ang kanyang mga kapwa-miyembro ng student council. Mas inuuna ang mga ganitong pagpupulong kaysa sa mga klase. Samantala, sa pagpupulong, nagpa siya ang mga miyembro ng council na samahan sila ni Kinshi. Sinimulan ni Lashara sa pamamagitan ng pagpapalam kay Kinshi na pinapahiram niya ito para tulungan ang mga miyembro ng student council sa mga trabahong hindi naman kailangan. Sinabi nito sa kanya na ang mga trabaho ang inuuna, at hindi niya dapat lapitan si Mariah or sundin ang sinasabi nito. Kinabukasan, isinama ni Lars si Kinshi upang makipagkita kay Lethia sa silid ng konseho ng mga estudyante. Tinawag niya itong mabangis na halimaw dahil sa pag-uurong sulong, ngunit nang subukan niyang tumutol, sinigawan siya ni Lethia matapos maalala ang trauma na idinulot niya sa kanya gamit ang kanyang mga kamay na may talento. Sa puntong iyon, tinanggap niya ang titulo upang pigilan siyang mamula. Tinanong niya ito kung may trabaho para sa kanya, ngunit pinanumpa siya nito na huwag ibunyag ang anumang ginawa sa konseho sa mga tagalabas. Pagkatapos noon, sinabihan niya itong bumalik mamaya pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng pulong, lumabas siya upang makipagkita kay Lars at tiniyak dito na wala naman siyang masamang iniisip kay Lethia. Isa sa kanyang mga kapatid na babae ay palaging nakasuot ng seryosong hitsura tulad ng sa kanya tuwing panahon ng palakasan, habang ang mga babae ay natututong lumangoy. Pinagpipistahan ni Kinshi at Ulati ang kanilang mga mata sa kanilang mga damit. Nakita ni Kinshi ang iba pang mga lalaking kabalyero na nagbibilad sa araw, at nalaman niya na hindi sila pinapayagang mag-ehersisyo dahil sa kanilang pambihirang pag-iral. Pagkatapos ay ibinahagi ni Ulati sa mga babae na si Kinshi ay isang miyembro ng konseho ng mga estudyante. Dahil dito, lalong sumikat ang kanyang popularidad. At pagkatapos ng sports period, hinabol ng mga babae ang lalaki habang gustong makipag-aksyon sa kanya para maranasan ang kanyang rocket launcher. Sa panahong iyon, tinipon ni Dagir ang isang grupo ng ibang mga lalaki na naniniwala sa kanyang mga mithiin. Hiniling niya kay Ceres na sumali, ngunit tumanggi ang lalaki at humingi ng paumanhin. Tungkol naman kay Kinshi, matagumpay siyang nakatakas sa mga babae at tumakbo papunta sa silid ng student council. Doon, pinagalitan siya ni Lethia, ngunit nakita niyang hindi maganda ang pakiramdam nito, kaya tinanong niya ito kung oras na iyon ng buwan. Tinawag siya nitong mabangis na hayop dahil sa kanyang pananalita at sinubukang maliitin ang kanyang sitwasyon bago ipaliwanag kung bakit gustong-gusto niyang manatili sa silid ng council sa halos lahat ng oras. Nagtataka si Kinshi kung bakit siya lang ang lalaki sa council at kung bakit ang ginagawa niya ay tumakbo sa paligid ng paaralan. Dahil hindi alam ni Lethia na isa siyang kabalyero, sinabi niya rito na isa itong decoy na kailangan para ilihis ang atensyon ng mga babae sa paaralan. Sabi niya, ang mga lalaking kabalyero ay napakabihira at hindi dapat ilagay sa panganib, hindi tulad niya. Nang gabing iyon, nagdaos ang mga babae ng isang pagpupulong kung paano nila makukuha si Kinshi. Kinabukasan, dumating sila na may dalang mga lambat pangingisda at hinabol siya. Sa isang punto, na-corner siya, na siyang plano ni Yukini na mapalapit sa kanya, ngunit nakalusot siya sa mga pader at nakatakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng konseho ng estudyante at nakita si Lethia na nakahiga sa kama. Nagreklamo siya na sana ay binyagan na lang siya, at sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay inalok ni Lars na ipagtimpla siya ng tsaa, at nagpa siya si Kinshi na tulungan siya. Nalaman ni Kinshi mula kay Oria na ang binyag ay ang paraan ng pagpapagaling or pag-recover ng katawan ng isang tao,
ngunit kinakailangan ang isang kontrata ng Diyosa. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatulog si Lethia, at kinumpirma ni Orion na may kinalaman si Kinshi sa tsaa. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga sangkap kay Lars at inireseta ang gamot dito. Pagkalabas niya sa silid ng konseho ng estudyante, ipinagpatuloy ng ibang mga estudyante ang kanilang mainit na pagtugis. Nang gabing iyon, nalaman ni Kinshi ang higit patungkol sa binyag at kung paano nauugnay ang mga pagkukumpuni ng battlesuit sa simbahan. Sa ibang lugar, kinontak ni Fleur si Mariah at tinanong kung may nahanap na siyang gusto niya. Ipinaalam din niya kay Mariah kung saan niya gugugulin ang kanyang bakasyon sa tag-init. Kinabukasan, habang kinumpirma ni Lethia na bumuti na ang kanyang kalusugan, ipinagpatuloy ng ibang mga babae sa paaralan ang kanilang pagtugis. Pinanood ng mga kawani ang patuloy na kaguluhan, at iniisip nila kung dapat ba silang makialam, ngunit pinayuhan sila ng punong guro na huwag gawin iyon. Maya-maya, matagumpay na tumakbo si Kinshi papasok sa silid ng konseho ng mga estudyante, at nagpasalamat si Lethia sa kanya para sa tsaa. Kalaunan ng araw na iyon, pagkatapos tumulong sa ilang mga gawain, ginamit ng mga babae ang ilan sa mga imbensyon at ginamit ang mga ito upang habulin siya. Kaya, pumasok siya sa kagubatan at ginamit ang mga puno upang pigilan ang mga ito. Sa kasamaang palad, may mga baterya ang mga bot, kaya ipinagpatuloy nila ang paghabol. Dahil sa mabilis na pag-iisip ni Yukini, tinulungan niya si Kinshi na makatakas. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong manatili hanggang gabi. Habang hinahanap siya ng iba, sinabi ni Ore kay Lashare na wala si Kinshi sa kakahuyan, kaya tumungo sila sa bahay ni Mariah. Doon, sinubukan ni Yukini na akitin si Kinshi, ngunit natamba habang ginagawa ito. Mabilis niya itong nasalo mula sa pagkahulog. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, ang iba ay padalos-dalos na pumasok sa silid at napagpasyahan na tinulungan lang niya ang sarili sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nagpulong si Mariah kung saan sinabihan niya si Lashare na ibigay sa kanya si Kinshi dahil kinuha niya ang kanyang mga katulong noong una, dahil ipinaalala rin niya kay Lashare ang insidente ng masahe. Ang iba pang mga nahuhumaling kay Kinshi ay nagmungkahi na maglaro ang dalawang panig kung sino ang makakapanatili kay Kinshi. Sa panahong iyon, nagpatuloy si Dagir sa kanyang mga pakana, at napansin ni Uleti ang isang senadoryos mula sa kagubatan. Kinabukasan, habang ang mga babae ang nag-host ng laro, nagpa siya si Uleti na pangasiwaan ang kaganapan, at binago niya ang mga patakaran para makamit ni Kinshi ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagsali. Agad na tumakbo ang mga kalahok sa kagubatan, at nang bumalik ang pangkat ni Lashare dala ang kanilang basket, natuklasan ni Uleti na ang kanilang mga sangkap ay nakalalasen. Si Kinshi, sa kabilang banda, ay inambush ni Wahan, na sumubok gumamit ng battle sudo para agawin ang kanyang basket, kaya matagumpay niya itong naakit sa isang bitag. Nakita siya ni Mexia, at pagkatapos ipaalam sa kanya ang tungkol sa kompetisyon, kinas niya ang kanyang pasa sa noo bilang isang uri ng paggamot. Samantala, habang sinusuri ni Uleti ang kanilang mga sangkap, napansin niya na lumalakas ang signal sa radar. Pagkaraan ng ilang sandali, inihanda nila ang kanilang putahe, at pagkatapos tumable kay Kinshi, inanunsyo nila na siya ang nanalo. Pagkaalis ni Lethia at Lars, ipinakita niya sa iba ang kanyang mga sikretong sangkap, at nataranta ang mga babae. Nagbabala sila na huwag ipaalam kay Lethia ang tungkol dito. Nang gabing iyon, sinubukan muli ni Lethia ang kanyang tsaa at pinuri ito. Ilang araw bago ang bakasyon sa tag-init, sinubukan ni Dagir na isynchronize ito sa kanyang battle suit, ngunit 20% lamang ang naabot niya. Sinabi sa kanya ni Uleti na ito ang pinakamatagal niyang makukuha, dahil pareho pa rin ang resulta noong huli. Nainsulto si Dagir matapos sabihin ng hindi direkta na hindi niya kayang makipagkompetensya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Uleti na tumigil na sa pagiging palaboy at dapat niyang i-enjoy ang kanyang buhay estudyante. Sa huling araw ng pasukan, ipinaalam ni Uleti sa mga underclassmen na binigyan sila ng pahintulot na umalis sa akademya, kahit na hindi naman palaging ganito. Pagkalabas niya ng klase, nalaman ni Kinshi mula kay Ceres na ang mga lalaking kabalyero ay hindi sakop ng no vacation rule, at maglalakbay siyang mag-isa. Samantala, sinabi ni Lashare kay Chia na plano niyang manatili sa dorm habang bakasyon. Sa kasamaang palad, dumating si Yukini at binigyan siya ng isang aparato sa komunikasyon. Kinabukasan, ang kanyang pangkat,
kasama ang kay Mariah, ay sumakay sa isang lumilipad na ship patungong Havana, ang bansang sinilangan ni Fleur. Noong nakaraang araw, bina-blackmail siya ni Fleur gamit ang kanyang mga nakakahiyang larawan para pumunta, kaya wala siyang pagpipilian. Habang papunta roon, may nakasalubong silang isang grupo ng mga ship, at nakita ni Kinshi si Ceres, kaya sumugod siya sa kanyang tabi. Bago pa man siya makarating sa kanya, narinig niya ang pakikipag-usap ni Kratine kina Ceres at Azoki tungkol sa pagpapasakay sa kanila sa bansa ni Fleur. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nakita ni Ceres si Kinshi at pagkatapos ay nagsalita tungkol sa kung paano nagsimulang ilayo ng kanyang mga tao si Azoki mula nang maging isang kabalyero ito. Nakiusap siya kay Kinshi na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanilang plano na palihim na pumasok sa gate, at sumang-ayon si Kinshi. Samantala, pinagmasdan ni Lance at ng iba pang mga bandido ang ship at pagkatapos ay nakita hindi lamang ang dalawang battlesuit, kundi pati na rin si Dagir, isang lalaking kabalyero, kaya naghanda sila sa pagtambang. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa bansa at nakita ang mga nakakahiyang litrato ni Fleur na nakahanay para ipakita sa kanila ang daan. Agad na itinago ni Chia si Kinshi mula sa kakaibang pinuno sa pamamagitan ng pag-utos dito na tulungan si Wahan sa pag-unpack. Sa daungan, nalaman ni Kinshi na alam ni Wahan ang tungkol kay Ceres, at laking gulat niya nang sinabi nito sa kanya na hindi niya sasabihin kahit kanino. Masaya niya itong niyakap at tumakbo palayo. Ilang segundo ang lumipas, dumating si Fleur at isiniwalat na narinig niya ang kanilang buong pag-uusap. Nang makalabas si Kinshi, nakita niya ang base ni Ceres, kaya dali-dali siyang pumunta roon. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang ilang mga bandido at madaling naiwasan ang isa sa kanilang mga pagsalakay. Nang makatakas, napansin niyang mayroon silang bahid ng dugo. Samantala, sinubukan ni Fleur ang pinakabagong imbensyon ni Wahan, at mahusay niya itong namanyobra. Pinuri niya ang TechWiz bago sinabihan itong humawak ng damuhan paminsan-minsan. Pagsapit ng gabi, dumating si Kinshi sa villa ni Ceres, ngunit bumalik siya matapos mapansin ang maraming kargamento sa malapit. Nang gabing iyon, sinalubong sila ni Fleur ng isang pillow fight. Doon, ang huling taong nakatayo ay makakatanggap ng malaking halaga ng pera at isang kiss. Sa simula ng labanan, hinampas ni Chia ang kanyang crush sa mukha, at sa sandaling siya ay bumagsak, nagkaroon siya ng iba pang mga ideya tungkol sa kanyang launcher. Tungkol naman sa mga maharlika, sinubukan nilang pabagsakin si Fleur, ngunit natalo niya sila gamit ang kanyang talino. Madaling nabuksan ni Kinshi ang kanilang plot armor at pinigilan pa si Chia na maamoy ang kanyang dating kaibigan. Sinabi sa kanya ni Dagir na nakita na niya ang kanyang sable ng maraming beses, ngunit wala na siyang free pass. Sa kabilang banda, napigilan ni Kinshi si Yokini dahil sa tulong ni Fleur. Laking gulat niya, idineklara siya ng babae na panalo nang hindi siya hinarap ng harapan. Pagkatapos ay kinas niya ito sa pisngi at ibinaon sa kanyang mga asset. Nang gabing iyon, habang kumakain, nakaisip ang magpinsan ng isang estratehiya para makaganti kay Fleur. Pumunta sila sa paliguan at nakita nila itong sinusubukang kumbansihin si Kinshi para sa isang masahe, kaya't hinipnotismo siya ni Lashara, at tinulungan niya ang Reyna na relaxin ang kanyang mga nerbiyos. Samantala, nagkita-kita ang mga bandido at nagplano na isagawa ang kanilang plano. Kinabukasan, narinig sila ni Azoki, na inakala nilang natutulog. Kinabukasan, lahat ng naninirahan sa mansyon ni Fleur ay nagdusa mula sa kakulangan ng tulog dahil sa masasayang ingay ng Reyna mula sa mga gawa ng kamay ni Kinshi. Sa panahong iyon, pinatahimik ni Coeur d'Alene ang mga gwardya at nakuha ang kanyang battlesuit, habang si Kinshi ay casual na nag-aani ng mga halamang gamot. Nakita niyang hinahabol si Azoki, kaya't nakialam siya at tumakbo kasama ito. Habang ginagawa ito, ipinaalam ni Azoki sa kanya ang tungkol sa plano ng mga bandido, kaya dumiretso siya sa mansyon ni Fleur. Tungkol naman kay Coeur d'Alene, inatake niya ang sistema ng depensa ng mansyon, at sinubukan silang gawing bihag ng isa sa kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad para sa kanya, mas malala pa sa pag-atake ang pagbagsak ni Kinshi. Ikinwento niya sa kanila kung paano nila pinlanong hulihin si Dagir, kaya nagmadali siyang iligtas si Aura. Nang makarating siya rito, nakita niya itong kumikilos ng mahiyain, kaya sinubukan niya itong ilabas doon, ngunit sinabihan siya nitong panagutan ang pagkakita sa kanyang ipinagbabawal na asset.
Bigla siyang bumalik sa kanyang normal na sarili, at natalo nila ang mga paparating na bandido. Sa labas, inakit ni Kinshi ang mga bandido at ginamit ang mecha para matambo sila, habang sina Aura at Wahan ay nakikipaglaban kay Cordelaine. Habang nagmamadali si Chio papunta sa tirahan ni Dagir, sinabihan siya ni Lance, na naroon, na sumama sa kanya. Laking gulat niya, sinabihan siya ni Dagir na gusto niya silang gamitin. Samantala, sinalubong ni Kinshi si Fleur para iligtas siya, ngunit nabaliw siya sa kanyang launcher habang pinapatakbo niya ang battle sudo para tapusin si Cordelaine. Bigla, ipinaalam ni Lance kay Cordelaine na matagumpay niyang nabihag si Dagir, kaya sumenyas siya para umatras. Nang mapagtanto ni Kinshi na dinukot si Dagir, sinabi niya sa kanila kung nasaan sa palagay niya ang mga kabalyero, at nagpa siya silang magtiwala sa kanyang likas na ugali. Habang papunta sila roon, tinalakay ni Dagir kay Cordelaine ang benepisyo ng pagtatrabaho nila sa ilalim niya, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang magsilbi itong tagapayo para sa kanyang mga bandido. Nang makita niyang kasali siya sa laro, ipinakita niya sa kanya na naiiba siya sa ibang mga maharlika, kaya hiniling niya sa kanya na ipadala ang kanyang mga gwardya habang inaayos nila ang mga bagay-bagay. Matapos ibigay sa kanya ang kanyang binhi, pumayag siyang makipagtulungan sa kanya, kaya naghanda sila bago dumating ang grupo ni Kinshi. Pagdating nila, nakita nila ang mga bihag na dinadala sa isang lalagyan, kaya't ginulo nila ang kanilang atensyon at umalis dala ang sasakyan nang hindi alam na lumipat sila ayon sa plano ng mga bandido. Sa labas, nalaman ni Kinshi na alam na ni Lashara at ng mga babae ang sitwasyon ni Ceres at Azoki. Ginulat sila ni Lashara nang palayain sila ng malaya. Pagkatapos ng bakasyon sa tag-init, bumalik ang mga estudyante sa akademya. Samantala, isa sa mga bandidong nagngangalang Lina ang nagbalat kayo bilang isa sa kanila, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Minsan, nakita ni Kinshi na nagnanakaw siya, kaya dali-dali niyang ibinalik ang ninakaw niya sa may-ari. Napansin siya ni Lina, at pinag-ibayo nito ang kanyang kuryosidad. Sa ibang lugar sa banal na lupain, nagdiwang ang mga bandido at nagalak na sinabi kung paano napakadali na pumasak sa syudad sa tulong ni Dagir. Samantala, sa loob ng bahay, ipinagtapat ni Cordelaine kay Dagir na sa tingin niya ay hindi siya sapat na alpha para makapasok sila sa banal na lupain. Ipinaalala niya rito na sinabi niya rito na siya ang tunay na kahulugan ng pagkakaiba. Pumayag siya rito at pinahusay ang kanyang kakayahan sa gawain. Pagbalik sa paaralan, nakipagkita si Lina ng privado kay Kinshi at inalok ito ng pagkakataong gamitin ang kanyang mga kamay ng matalino, ngunit tumanggi ito at iniwan siya. Samantala, sa tirahan ni Dagir, nagkaroon siya ng isang kunwaring labanan kasama ang iba pang mga lalaking kabalyero, at sinabihan siya ni Uleti na magmungkahi ng isang paligsahan ng mandirigma sa mga miyembro ng paaralan sa konseho ng mga mag-aaral. Kinabukasan, sinabihan sila ni Dagir, at agad itong tinanggap ng mga miyembro ng konseho. Kalaunan ay iniulat niya ito kay Uleti at humingi ng pabor, ngunit binigyan siya ng tiyuhin ng isang kondisyon. Pagkaalis ni Dagir, hiniling ni Uleti na kumpirmahin kung ang mga taong dinala ni Dagir sa banal na lupain ay maaasahan para sa kanyang mga plano. Nang gabing iyon sa dorm ni Dagir, sinubukan ni Imoria na disiplinahin si Lina dahil sa pagnanakaw ng maraming alahas, ngunit binaliktad niya ito. Pumasok si Dagir sa kanila at inutusan si Lina na huwag sirain ang kanyang mga plano. Inihagis niya sa kanya ang isang piraso ng alahas at tiniyak sa kanya na maayos ang kalagayan ni Cordelaine. Nang gabing iyon, tumawa si Lashara na parang baliw habang kinakalkula niya ang perang maaari niyang kitain mula sa pagsali sa paligsahan, habang si Chia ay kakaiba na ang kaganapan ay masyadong maaga. Kinabukasan, karamihan sa mga estudyante ay nagparehistro para sa paligsahan at ang ilan ay na-screen out. Marami sa kanila ang nakarating sa preliminary, at habang nililinas nila ang arena, nalaman ni Kinshi ang tungkol sa tanging ganap na nahukay na battlesuit mula sa Straya, na kilala bilang simbolo ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Lashara ang listahan ng mga laro at sabik na inaabangan ang kay Kinshi. Kinabukasan, habang ginagawa ni Kinshi ang kanyang mga kakaibang trabaho, dumating si Imora at nagpasalamat sa pagliligtas kay Dagir. Pagkatapos ay hiniling niya na hindi sila magmukhang magkaaway. Pagkatapos niyang umalis, dumating si Mexia at ikinabit si Kinshi sa tali. Kinaladkad niya ito palayo matapos ipakita sa iba ang kanyang pahintulot na bantayan siya hanggang sa magsimula ang paligsahan.
Nang malaman ito ni Lashara, nagalit siya dahil sinira ni Mexia at ng iba pa ang kanyang mga plano na kumita ng pera gamit si Kinshi. Pagkatapos ay ipina-house arrest ni Mexia si Kinshi. Sinundan niya ito kahit saan, at nang makita niyang nahihiya itong ipakita sa kanya ang kanyang maliit na launcher, tinulungan niya itong alisin ang kanyang pagkamahiyain sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang unang pagkakataon. Kinabukasan, nagsimula ang paligsahan, at habang patuloy na nananalo ang mga kaibigan ni Lashara, napagtanto ni Lashara na mababaon siya sa malaking utang kung mananalo si Kinshi, kaya nakaisip siya ng estratehiya para matalo ito. Ilang sandali bago ang kanyang karera sa marathon, naglagay si Lashara ng isang sulat na naglalaman ng mga patakaran sa laro. Binasa niya ito, at agad na nagsimula ang karera. Nanatili siya at nagbilang mula 1 hanggang 10,000. Mabuti na lang at nakita siya ni Lethia, kaya pinigilan siya nito at inutusang tumakbo. Gumamit si Lashara ng iba pang mga taktika para lumihis siya sa kurso at bigyan ng iba ng sapat na oras para manalo sa karera. Hindi nagtagal ang plano, at nang makabalik si Kinshi sa track, nalagpasan niya ang karamihan sa mga estudyante, kabilang si Dagir, na nagretiro at nakipag-usap kay Chia. Habang tumatagal ang karera, naabutan ni Kinshi si Aura, ngunit naisip niya ang magandang babae na nagtulak sa kanya palayo sa kurso, kaya binagalon ng talunan ang kanyang takbo. Nakita siya ni Chia at dali-daling lumapit sa kanya, pinagbantaan siyang itatapon nito ang lahat ng kanyang mga kristal kung matatalo siya. Dahil sa takot, natigilan siya, kaya binilisan niya ang kanyang takbo tulad ni Usain Bolt at hindi lamang nalagpasan si Oreo kundi pati na rin ang kanyang mga responsibilidad. Nag-aalala, na magitan ang mga babae para ibalik siya para sa kanyang premyo, ngunit nabigla siya. Maya-maya, pinainom siya ni Oreo ng tubig gamit ang bibig nito at sinubukang aminin ang kanyang nararamdaman, ngunit sinira ni Chia ang matamis na sandali nang sumulpat siya. Pagkatapos ay dinala sila ni Wahan patungo sa arena. Nang gabing iyon, sinuri ni Dagir at Lina ang banal na lupain, at plano nilang paalisin si Kinshi upang makamit ang kanilang layunin. Binalaan sila ni Imora na huwag itong gawin, ngunit pinatahimik siya ni Dagir. Pagkatapos ay itinuwid sila ni Ulati na huwag isipin ang pagharap kay Kinshi ng harapan, kung hindi ay matuturuan sila. Pagkatapos ay pinayuhan sila ni Ulati na harapin ang sitwasyon ng hindi hinaharap si Kinshi, at nagpasya silang tuparin ang kanyang salita. Pagkatapos nilang umalis, kinausap niya ang isang boses at napansin na may binabalak si Imora. Nang gabing iyon, isang nakahod na figure ang sumalakay kay Kinshi sa kagubatan, ngunit madali niyang napigilan ang pag-atake nito. Desperado, humingi siya ng tawad at sinubukang mahulog kasama niya sa isang trap, ngunit isa pang babaeng nakamaskara ang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat siya rito, ngunit sinabi nito sa kanya na alam niyang makakalabas sana ito nang wala ang kanyang tulong. Kinabukasan, nakita ng mga estudyante ang isang malaking lumilipad na kastilyo na patungo sa kanilang paaralan. Noong gabi bago nito, sinimulan ni Dagir ang kanyang plano, at madaling ikinulong ng mga bandido ang mga security men. Tiningnan nila ang mga computer at pinag-usapan kung gaano kaluwag ang seguridad. Nag-aalala, tinanong niya si Imora, ngunit ininsulto siya ni Lina. Bigla, sumama sa kanila ang mga katulong ni Ulati, at binalaan ni Dagir si Lina na huwag nang magbantay. Kinabukasan, pinanood ng mga estudyante ang paglutang ng kastilyo, at isang pagsabog ang sumabog sa malapit. Nagsidating ang mga lalaking kabalyero sa ilalim ni Dagir na nakasuot ng kanilang mga battle suit at inatake ang sistema ng seguridad ng banal na lupain. Nalaman ni Hana ang katotohanan matapos masaksihan si Dagir na nagsasalita tungkol sa pananakop. Agad siyang nakatakas at tinawag si Dagir na biro dahil sa pag-aakalang kaya niyang sakupin ang lupain gamit lamang ang control room. Samantala, sa tirahan ni Lashara, nagreklamo si Lashara habang nagtataka kung paano nakapasok ang Babylon sa banal na lupain. Nakatanggap siya ng tawag mula sa punong guro, na humingi ng paliwanag, ngunit ipinaliwanag ni Lashara na wala siyang kinalaman sa sitwasyon sa lugar. Pagkatapos ay humingi ng kooperasyon ang punong guro, at ibinalik niya ang kontrol sa evacuation team. Pagkatapos ng tawag, inutusan ni Lashara si Kinshi na magsilbing decoy para mailigtas ang kanilang mga kaibigan. Pagkaalis niya, napansin ni Chia ang pattern ng pag-atake ng isa sa mga battle suit at napagtanto niyang si Dagir ang unang umatake sa mga tao ni Lashara sa Seiya.
Tumakbo si Kinshi diretso sa workshop at nakita si Wahan na gumagawa ng isa pang prototype ng battlesuit. Pumili siya ng isa na magagamit, kahit na wala itong anumang baluti, at ginamit ito upang patumbahin ang bandidong nag-eespiya sa kanila. Pagkatapos ay sumugod siya diretso sa kagubatan upang iligtas si Aura, na halos nababalisa. Gumawa siya ng isang engranding pagpasok at pinalayas ang mga bandido bago sinunggaban si Aura at mabilis na pinatakbo ang kanyang mecha. Habang pabalik sila sa bakuran ng mga estudyante, nakita nila ang isa sa kanyang mga sundalo na nasugatan dahil sa pagharap kay Dagir at iba pang mga lalaking kabalyero. Napagtanto ni Aura na hindi nasugatan ang kanilang battlesuit, kaya naghanda sila para sa pinakamasama. Mabuti na lang at gumana ang sistema ng depensa ng paaralan at inatake ang mga lalaking kabalyero, na nagbigay sa nasugatang elf ng oras upang makatakas. Pinaputukan ng sistema ng depensa ang lumulutang na tore, at inutusan ng Babylon ang lahat ng mga battlesuit na nasa ilalim ng kanyang pamumuno na ipadala sa labanan. Bigla, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Fleur, na nalaman ang kanyang presensya sa banal na lugar. Hinamon niya ito na subukang pigilan siya, at sa kanyang pagkagulat, gumamit ito ng isang armored train upang patulugin ang kanyang lumilipad na kuta. Habang ginagawa ito, nakipag-ugnayan si Fleur sa principal upang ipaalam sa kanya na tinutulungan niya siya. Samantala, sa bakuran ng paaralan, nagpatuloy sa kanilang pag-aalsa ang mga lalaking kabalyero, kaya sinubukan ni Lethia na magsuot ng battlesuit para harapin sila, ngunit pinigilan siya ni Lars, binalaan siya kung gaano ito kadelikado. Sa kasamaang palad para sa kanila, nakita sila, kaya pinaputukan sila ng isa sa mga kabalyero, or iyon ang naisip niya. Mula sa kung saan, nagpakita si Kinshi at iniligtas sila. Iniwan niya ang Kikujin kay Aura at tumakbo palayo. Nang makita siya ng mga lalaking kabalyero, pinagtawanan nila siya, iniisip na natatakot na siya. Sa kabilang banda, inutusan ni Mexia ang kanyang mga estudyante na tumulong sa proseso ng paglikas at tinulungan din ang mga nasugatan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Chia na umaakyat sa hagdan at pinapanood ang labanan ng hindi makapaniwala. Bigla nilang napansin si Kinshi na tumatakbo palayo at ang iba pang mga lalaking kabalyero ay humahabol sa kanya. Si Dagir, na alam na si Kinshi ay isang kabalyero, ay nakita siyang sumusugod papunta sa battlesuit na sinubukang gamitin ni Lethia kanina, kaya sinubukan niyang paputukan si Kinshi. Mabuti na lang at nakita siya ni Wahan at unang inatake. Nang makarating si Kinshi sa kakon, hinawakan niya ito sa harap ng lahat, at ang battlesuit ay tumugon sa kanya. Si Lashara, na nakatanggap ng ulat tungkol sa proseso ng paglikas, ay nakita si Kinshi na pumapasok na suot ang battlesuit. Agad na ginamit ni Kinshi ang mga light attributes ng mecha, at ang punong guro ay nagkomento na mayroong isang simbahan na naniniwala na ang puting battlesuit ang magliligtas sa mundo. Hindi tulad ng madilim na bersyon, sa isang galaw, inilabas ni Kinshi ang isang battlesuit. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang marami sa mga ito, na iniwan si Dagir bilang kanyang huling merienda. Habang sumusulong si Kinshi sa mga maharlika, pinaulanan siya ng mga bala ng iba pang mga bandido upang pigilan siya. Bilang resulta, umatras siya sa arena, kaya sinundan nila siya. Doon, mahusay niya silang pinapaslang ng paisa-isa. Ang kanyang pabago-bagong mga galaw ay ikinagulat ng lahat, at sa sandaling mapagtanto ng mga babae na si Kinshi ay isang kabalyero, ang kanilang love meter ay tumaas ng husto. Samantala, pinanood ni Nauleti at Mexia na pabagsakin ni Kinshi ang mga battlesuit, at tinitigan siya ni Mexia ng walang kulay sa kanyang mga mata. Habang tinatalo ni Kinshi ang mga huling lalaking kabalyero, dumating ang Babylon sa gitna ng banal na lupain, at inisabay niya ang kanyang lumilipad na kuta dito. Ang banal na lupain ay nagdusa mula sa panginginig, at binigyan nito si Dagir ng sapat na oras upang makatakas kasama si Lina. Medyo huli na nang mapagtanto ng punong guro ang kanyang ginagawa. Kasabay nito, napansin niyang may mali kay Mexia, kaya tinawag niya ito. Sa kasamaang palad, isiniwalat ng Babylon na si Mexia ay hindi niya kapatid, kundi isang nilalang na parang battlesuit. Nang biglang lumabas si Mexia mula rito, inutusan siya ni Babylon, at labag sa kanyang kalooban ay nag-transform siya bilang doll. Pagkatapos ay dumiretso ang doll sa relic ng battlesuit sa paligsahan, at sinipsip nito ang isa sa mga bahagi ng nahulog na battlesuit.
Sinubukan ni Chia na tawagin ang kanyang kapatid, ngunit sinabihan siya ng Doll na ilikas ang iba pang mga estudyante. Pagkatapos ay pumasok siya sa higanteng mecha at nilabanan si Kinshi. Tumugon ito sa kanyang mga pag-atake, at nang sinubukan niyang magpatama ng isa pang tama, tumigil ang kanyang mecha. Pagkatapos ay napaisip siya kung dahil ba ito sa oras na ginugol niya kasama ito. Sa panahong iyon, inilikas ng mga estudyante ang lugar, at iniwan nila si Kinshi upang asikasuhin siya. Sinubukan ng Doll na kumbensihin si Kinshi na sumama sa kanya, ngunit sinabihan siya nitong pumunta sa kanya. Tumanggi siya, sinabing nilikha siya upang lumaban at iyon lang ang magagawa niya. Ang mga estudyanteng lumikas na lahat sa Swan, isang lumulutang na ship na panlupa, ay nag-isip kung paano may lalabas si Kinshi sa gulo. Bigla, pinaputok ni Fleur ang isang malaking canyon sa mga battlesuit, at mabilis siyang binalaan ni Mariah tungkol dito. Naiwasan niya ang pag-atake sa mga huling sandali, ngunit ang pagsabog ay nagpatambo sa kanya, at mahimalang nakatakas siya kasama si Lashara at ang kanyang paksayon. Bigla, nakita nila ang ibang mga battlesuit na sumusugod patungo sa kanila, kaya inutusan ni Lashara si Kinshi na lumaban. Sa kasamaang palad, ang kanyang battlesuit ay nagyelo, kaya nag-isip sila kung ano na gagawin. Laking gulat nila, pinindot ni Fleur ang isang buton, at winasak nito ang isang bangin, na halos gawing mashed potato sila. Mabuti na lang at nakatakas sila, at naalis nito ang kanilang mga target. Napagtanto ni Kinshi na nakalimutan niya ang kanyang mga mahal na kristal sa banal na lupain. Nang madulas siya, hinabol siya ni Chia habang ipinapaalala rito na sinira niya ang pangako nito sa kanya. Pagbalik sa sirang banal na lupain, nakipagkita si Uleti sa Babylon at nag-aalalang nagtanong kung paano maaaring masira ni Kinshi ang kanyang mga plano, ngunit sinabihan siya ng una na huwag mag-alala. Sa mga lumulutang na lupain, sumikat ang popularidad ni Kinshi sa mga babae, at lahat sila ay gustong maranasan ang kanyang launcher. Sa kabilang banda, si Chia ay masyadong malalim ang iniisip kaya ang tanging iniisip niya ay si Dagir. Paglabas niya, ipinakita ni Imora sa kanya ang isang aparato sa komunikasyon mula kay Dagir. Sa loob, ibinahagi ni Lashara sa prinsipal at kay Wahan na si Kinshi ay mula sa ibang mundo. Pagbalik sa banal na lupain, pinag-usapan ni Allen at Clifford kung paano nila planong sakupin ang Shiren, ang bansa ni Aura, at ang Havana. Napansin nila kung gaano karami ang pumapayag na manatili lamang sa banal na lupain, at ang ilan ay tumakas pagkatapos ng nakakatakot na labanan kay Kinshi. Dumating si Lina at binalaan sila na mag-ingat sa mahalagang kayamanan ng kanyang mga bandido. Samantala, habang dumadaong ang mga lumulutang na isla sa isang kalapit na daungan, nagpasya si Wahan na ipakita kay Kinshi kung paano gumawa ng isang nakakompress na armas. Nagsuot siya ng kanyang battlesuit at kumuha ng isang malaking bato, at pagkatapos ay agad itong idiniin gamit ang isang kamay. Pinagmasdan siya ni Chia ng may paghihinala, at nang gabing iyon, palihim siyang pumasok sa tolda nito at sinubukang atakihin si Kinshi gamit ang isang espada. Ito ay isang kahilingan na natanggap niya mula kay Dagir upang tulungan siyang makamit ang kanyang kalayaan. Sa huling segundo, nagbago ang isip ni Chia at umalis sa tolda. Sa labas, nakita niya si Lashara, na nagtanong sa kanya kung bakit hindi niya natapos ang trabaho. Binanggit ni Chia kung paano niya hindi magawang gawin ito. Kinabukasan, bumalik si Chia sa banal na lupain kasama si Imora, at binalaan siya ni Imora na maaaring hindi siya tanggapin dahil hindi niya matutupad ang kahilingan ni Dagir. Nang malaman ito ni Lashara, nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang bumalik, kaya nilabag niya ang lahat ng mga protokol at bumalik sa lupain. Dumating si Chia at sinubukang kumbensihin si Dagir na itigil ang kanyang ginagawa at sinundan siya, ngunit tumanggi ito at sinabi sa kanya ang kanyang plano na mamuno. Nang mga oras na iyon, napagtanto niya na wala na siya. Niyakap ni Dagir si Chia at kinuha ang aparato ng komunikasyon sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay kinausap niya si Lashara, na nasa kabilang linya, at sinabi sa kanya na isa siyang idealista. Masayang ipinaalam ni Lashara sa kanya na hindi siya mag-aatubiling makipaglaban sa kanya. Bigla, dumating ang Swan sa banal na lupain, ngunit bumagsak ito sa lupa sa kalapit na kampo dahil sa vacuum ni Imora na nilikha ni Dagir noon. Agad niyang inutusan ang mga kabalyero na sirain ang prism reactor ng Swan ship. Habang sumusugod ang mga bot sa ship, natamba ni Wahan ang ilan gamit ang gunpowder.
Pagkatapos ay nakipaglaban siya sa isa pang battlesuit. Samantala, palihim na lumabas si Kinshi at madaling natamba ang mga bandido. Pagkatapos ay sinipa ni Chia ang isang gwardya at inihagis ito kay Dagir, na malapit ng paputukan si Kinshi. Galit na galit niyang sinabihan si Imora na hulihin at tapusin si Kinshi. Sa kabilang banda, lumihis si Kinshi habang tumatakbo palayo kasama si Chia, at gumamit siya ng battlesuit. Agad niyang kinuha ang isang baril at isang bato. Pagkatapos, idiniin niya ang bato at pinaputukan ang aparatong nakabaon sa lupa, na siyang dahilan ng pagsipsip ng ina sa hangin. Matapos itong sirain, muling lumipad ang swan, ngunit bigla silang inatake ng isang malaking sinag. Mabuti na lang at nakatakas sila sa sakop nito at nagpas siyang tumakas matapos makitang ang pag-atake ay nagmula sa itim na kalasag ng doll. Inutusan siya ni Dagir na habulin sila, ngunit tumanggi siya at ipinaalam sa kanya kung paano siya naghirap ng husto para makarating sa kanya. Tinawag niya itong walang silbi, ngunit sinabihan siya nitong tingnang mabuti ang sarili sa salamin. Sinubukan niyang makipagtalo sa kanya, ngunit sinabihan siya nitong maaari niya itong gawing biktima ng digmaan. Sa airship, humingi ng tawad si Chia sa kanyang pagiging makasarili, at pinatawad siya ni Lashara. Pagkatapos ay isiniwalat niya na sinabi na sa kanila ni Nezai noon ang tungkol sa bitag ni Dagir. Nang tanungin kung ano ang susunod na mangyayari, tumawa si Lashara na parang may ilang tornilyo na nakawala at nagsalita tungkol sa penonetilang nakatago mula sa ibang bahagi ng mundo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kinshi kung hindi ba siya makakaisip ng dahilan para sa simbahan. Samantala, nagtalo ang mga pari ng simbahan kung paano maaalis ang banal na lupain upang maiwasan ang pagpunta ng mga puwersa ng Babylon sa ibang mga bansa. Habang nag-iisip sila ng mga estratehiya, sinabi sa kanila ng kanilang pinuno, ang Pope, na nabuksan na ang selyo ng Gaia, kaya plano nilang ipadala ang kanilang mga espesyal na puwersa. Kinabukasan, ipinaalam ni Wahan kay Kinshi ang kanilang paggalaw sa Sheriffen at sinabihan itong tulungan siya sa pagpapanatili ng mga Kikujin. Sa panahong iyon, nakita ni Lashara si Chia na nag-eespiya sa kanila, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyayari at hinimok siyang humingi ng tawad sa kanya kung iyon ang bumabagabag sa kanya. Kalaunan, dumating ang swan sa sheriff, at nalaman nila na humingi ng tulong ang simbahan sa bawat bansa sa pagbawi ng banal na lupain. Nalaman ni Lashara na ang Skew Trio, ang kanyang bansang sinilangan, ay ilalagay sa ilalim ng collaborative management. Nag-schedule sila ng isang pagpupulong kasama ang hari para sa susunod na araw, at sila ay tinatrato bilang mga panauhing pandangal. Pagkaraan ng ilang sandali sa tirahan ng panauhin, tinalakay ng pangkat ni Lashara kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng soberanya ng kanilang bansa, ngunit umakto si Lashara na parang wala siyang pakialam. Inamin niya na ang ikinaiinis niya ay ang katotohanang hindi niya kayang suntukin sa mukha si Babylon. Nang gabing iyon, palihim na naglibot si Kinshi sa kastilyo upang hanapin si Aura. Nang makita niya kung nasaan ito, dinala niya roon si Lashara. Doon, pribadong kinausap ni Lashara si Aura, ngunit nalungkot si Aura na hindi sumipot si Kinshi, kahit na naalala niyang baliw ito. Kinabukasan, nakipagkita sila sa hari ng Shiren, at sinabi niya rito na siya lang ang bansa bukod sa Skew Trio na gustong magbigay ng kapangyarihan sa simbahan upang makipaglaban kasama si Kinshi, ngunit sigurado rin siya kung maaasahan si Kinshi. Bigla, pumasok si Aura sa pulong at hiniling sa kanyang ama na subukan si Kinshi. Kinabukasan, dinala ng mga gwardya ni Aura si Kinshi sa kagubatan upang maging pamilyar siya rito. Sinabi nila sa kanya na kailangan niyang makipagkarera laban sa tribo upang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat. Nang gabing iyon, sinubukan niyang palihim na pumasok sa kagubatan, ngunit nakita siya ni Chia at pagkatapos ay sinubukang humingi ng tawad sa kanya. Ngunit nang makita niya ang pendant sa leeg nito, naalala niya ang laso na ginamit niya sa pagtatali nito at kung paano ito sinasabing romantiko. Hinikayat niya ito na gawin ang kanyang makakaya kinabukasan. Kinabukasan, tumaya si Lashara kay Kinshi habang ang iba naman ay tumaya sa kanilang hari. Nagsimula ang karera, at lahat sila ay tumakbo sa kagubatan. Habang dumadaan ang hari sa iba't ibang checkpoint, nalaman niyang nauna na sa kanya si Kinshi, kaya naghanda siya at tumakbo papunta sa finish line. Pagdating niya roon, napagtanto niyang nanalo siya sa karera. Ilang segundo ang lumipas, casual na dumating si Kinshi na may dalang isang supot na puno ng mga halamang gamot.
Sinigawan siya ni Lashara dahil sa pagpapatalo niya rito. Pagkatapos ay inatake rin siya ng hari dahil sa hindi pagseryoso sa kompetisyon, ngunit madali niyang hinawakan ang kanyang espada. Nang makita kung gaano kagiliw-giliw at kalakas si Kinshi, binati siya ng hari at inanunsyo na siya ang nanalo sa kompetisyon. Sinabi niya rito na ibibigay niya si Aura sa kanya para pakasalan. Namula si Aura at agad na sumang-ayon kasama si Lashara, na gustong palalimin ang koneksyon sa Shiren. Sa isang lugar na hindi kalayuan, ginamit ni Dagir ang isang bagong kakayahan mula sa kanyang battle suit upang sirain ang isang templo, at inutusan niya ang kanyang pangkat na sirain ang palasyo ng Shiren. Habang sinisira nila ang palasyo, pinanood sila ng mga mamamayan ng Shiren mula sa malayo. Pagkatapos ay pinasalamatan ng hari si Kinshi sa pagpapakita at pagtanggap sa hamon dahil ito ang dahilan kung bakit hindi sila nahuli sa pagtambang. Pagkatapos ay hiniling ng hari kay Kinshi na tumulong sa paglikas ng kanyang mga tao habang siya at ang kanyang mga puwersa ay lumalaban kay Dagir. Mabilis na tumulong ang panauhin sa paglikas, at iminungkahi ni Kinshi na tulungan ang mga puwersa na labanan si Dagir, ngunit sinabi sa kanya ni Aura na kaya ito ng kanyang ama. Nakita niyang kinakabahan ito, kaya may iba pa siyang mga ideya. Habang nakikipaglaban ang hari kay Dagir, nakita niya ang itim na battle suit at sinubukang labanan ito. Madaling tinupi siya ng dull na parang labahin at inihagis siya na parang dumi. Ang itim na battle suit ay nagpipiste sa kanyang braso at pagkatapos ay sinubukan siyang lumunin ng banal na espiritu, ngunit sa pagkagulat ng lahat, nagpakita si Kinshi na nakasuot ng puting battle suit. Pagkatapos ay nakipaglaban siya kay Dull habang umaatras ang hari. Ngunit madaling napigilan ng Dull ang lahat ng kanyang mga atake salamat sa kalasag ng gaya. Sinubukan siyang tapusin ni Dagir, ngunit madali siyang sinaktan ni Kinshi na parang isang nakakainis na langaw. Pagkatapos ay tumama si Kinshi ng isang kritikal na tama na kahit ang kalasag ng gaya ay hindi nakayanan ang pag-atake. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan ang iba kay Kinshi at sinabihan siyang umatras dahil matagumpay nilang nailikas ang kanilang mga tao. Pagkatapos nito, sinabihan siya ng hari na pakasalan ang kanyang anak na babae, at pumayag si Lashara sa kondisyon na mamumuno ito sa Shiren. Ipinaalala ng hari sa kanya na ang Babylon, ang kanilang kalaban, ang kasalukuyang punong ministro sa kanyang bansa. Hinimok niya itong palayain si Kinshi upang mabayaran ang mga problemang idinulot sa kanila ng Babylon. Bigla, isang gwardya ang nagulat na inaatake ng Babylon ang simbahan sa Havana. Agad na tumungo ang mga bisita roon, at inutusan ng hari ang kanyang anak na babae na sumama sa kanila. Ilang sandali matapos silang tumungo sa direksyon ng simbahan, nakakita sila ng isang distress signal na pinaputok mula sa ship ng simbahan, na kasalukuyang inaatake, kaya sumugod sila roon. Pumasok ang piloto ng ship sa cockpit at tumakas sakay ng isang pod. Nakita siya ni Kinshi, iniligtas siya, at dinala siya sa Swan. Nagising siya pagkaraan ng ilang sandali at nagpakilala bilang si Leia. Kinurot niya ang pisngi ni Kinshi habang ipinapaliwanag ang sitwasyon sa iba at pagkatapos ay tinapakan ito habang naglalakad palayo. Ipinaliwanag ni Leia na ang dahilan kung bakit kayang umabot sa punto ang Babylon ay dahil sa itim na battle suit. Sinabi niya kay Lashara na hindi pa kayang talunin ni Kinshi ang gaya, kaya kailangan nilang pumunta sa field workshop dahil nawalan na ng komunikasyon ang mga miyembro ng simbahan sa iba. Nagpa siya ang Pope na isagawa ang kanilang mga plano. Pagbalik sa Swan, kinausap ni Kinshi si Leia, at ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang pamilya. Habang ginagawa ito, sinundan siya ng mga babae para malaman kung gusto ni Leia na mauna sa listahan niya. Samantala, inutusan ni Dagir ang iba pang mga bandido, at sinabi ng isa sa kanila kay Clifford na nabihag na nila si Ceres. Tungkol naman kay Lashara at sa kanyang squad, tumungo sila sa Havana, at habang dumadaan sila sa mga Meteor Falls, nakarating sila sa Havana at nakita kung paano winasak ni Dagir at ng mga bandido ang kabisera. Nagbigay galang si Lashara sa layuning mamuno siya sa kanila. Habang sinusubukan ng dulo na mag-navigate palabas ng lugar, gumuho ang mga tulay at burol sa paligid nito. Sinubukan ng ship na lumabas sa lugar, ngunit naharang ang lahat ng ruta. Biglang dumating si Coeur d'Alene dala ang isang espesyal na ship na sumubok na durugan sila gamit ang malalaking bato. Sinubukan ni Kinshi at ng iba pa na salakayin ang base ng ship, ngunit ang agos at taas ay nagpapahirap sa kanila. Bigla, sumugod si Yukini mula sa itaas at inatake ang ship,
na napilitan itong bawasan ang taas nito. Naabot nito ang saklaw ng pag-atake ni Kinshi, kaya nasira nito ang ilan sa lumulutang na prisma nito, na naging dahilan ng pagbagsak nito. Pagkatapos ay sinamahan sila ni Yukini sa mga taguan ni Fleur, at nang makita niya si Kinshi, hinampes niya ito ng malakas gamit ang kanyang aset at tinanong siya tungkol sa kanilang kasal. Pagkatapos ay sinubukan ni Lashara na makipag-ayos sa kanya, ngunit hinikayat ni Fleur si Mariah na hawakan ang negosyo ng Havana upang magsaya siya sa pag-uusap tungkol sa lahat ng keso de bola ni Kinshi. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Fleur ang tungkol sa mga pag-atake ng Babylon sa ngayon at napagtanto na ang mga bagay ay hindi naman kasing sama ng inaakala niya. Pagkatapos ay hiniling ni Lashara na magtulungan sila upang pigilan ang Babylon, at pumayag si Fleur. Ngunit sa kondisyon na si Kinshi ang mamumuno at magpapasya kung kaninong mga utos ang pakikinggan niya. Sa unang pagkakataon, natarante si Lashara matapos mapagtanto na ang kanyang lalaking kabalyero ay hindi na niya kontrolado. Nang gabing iyon, habang kumakain, hindi sumipot si Lashara, kaya pumunta sina Kinshi at Chia sa kanyang silid upang kausapin siya, ngunit hindi siya lumabas. Iniwan nila siya, at sinabihan siya ni Chia na hingin ang opinyon ng lahat tungkol sa desisyong gusto niyang gawin. Pagkatapos ay nagtanong-tanong siya, at sinabi nilang lahat sa kanya na susunod sila sa kanya kung gusto niya ang gusto niyang gawin. Habang nasa kama, habang iniisip ni Kinshi ang susunod na hakbang na gagawin, nakita niya si Lashara sa balkonahe nito, kaya nagparkour siya papunta roon. Sinubukan siyang iwasan nito ngunit pagkatapos ay isiniwalat kung gaano siya ka-fragile sa likod ng kanyang ngiti. Hinawakan ni Kinshi ang kanyang ulo at tiniyak sa kanya na hindi niya ito mawawala. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagbibigay sa kanya ng matutuluyan. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya, at hiniling niya sa kanya na ibenta ang swan sa kanya. Kinabukasan, nagdaos sila ng isang pagpupulong, at sinabi niya sa lahat na ang lumulutang na ship ay pag-aari niya. Sinabi niya sa kanila na malugod silang tinatanggap na sumali, ngunit ang ship ngayon ay isang soberanong bansa. Laking gulat niya, sumang-ayon silang lahat sa kanya at nangakong sasama sa kanya, kasama na ang reyna. Pagkatapos ng pagpupulong, nagkaroon siya ng isang roundtable discussion kasama ang kanyang mga kaibigan, at nagpasya silang magtatag ng ilang mga pangunahing patakaran na hindi tinatanggap ng kanyang likas na ugali sa kuweba. Pagkatapos ng mga pangunahing patakaran, nagdaos ang mga babae ng isa pang pagpupulong kung saan plano nilang pumunta sa field workshop. Samantala, si Kinshi ay nagtipon ng maraming siksik na metal at pinagsiksik ang mga ito upang maging mga bala. Habang ginagawa ito, nalaman nilang lahat ang 4 na battlesuit na sumusugod sa kanila. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga battlesuit, napagtanto nilang isa sa kanila ay si Ceres, na kasalukuyang hinahabol at inaatake ng iba. Sa sandaling makita ni Kinshi na nasa panganib si Ceres, agad siyang nagmadali upang iligtas ito, hindi pinansin ang babala ng kanyang kaibigan. Pagdating niya roon, pinaputukan niya ang mga kalaban at pagkatapos ay sinubukang tulungan si Ceres. Laking gulat niya, ginapos siya ni Ceres, at napagtanto ng iba na ito ay isang patibong. Mabilis silang nagmadali upang tumulong habang sina Lashara at Mariah ay nakikinig sa pag-uusap ni Kinshi at Ceres. Humingi ng paumanhin si Ceres kay Kinshi at isiniwalat na nahuli sila ni Azoki, at inatasan siyang akitin ito palabas. Nakita ni Leia ang selyo sa likod ni Ceres at napagtanto na ito ay isang replika ng orihinal na eksperimento, na sumabog at lumikha ng isang malaking crater sa banal na lupain. Biglang gumana ang selyo, at sinisipsip nito ang ina at ona sa paligid nito, na nagpapalakas sa sarili nito ng malaki hanggang sa punto ng pagsabog. Ilang sandali bago iyon, umiyak si Ceres at humingi ng tawad kay Kinshi. Matapos marinig kung gaano kasama ang mga tauhan ni Dagir, nagalit si Kinshi at inutusan si Orion na umatras. Nagpumiglas siya sa loob, at ang kulay ng kanyang battlesuit ay nagbago mula puti patungong itim. Pinunit niya ang tali, hinawakan ang selyo, pinisil ito at itinapon ito sa malayo. Sumabog ito ng malakas, at nagsaya ang mga bandido, iniisip na natalo na nila ang mga lalaking kabalyero. Laking gulat nila, sumugod si Kinshi sa kanila at hinalughog ang iba pang mga battlesuit. Lumaban siya sa purong galit at inihagis si Clifford palayo sa kanyang katawagan. Nabasa ni Dagir ang kanyang pantalon habang sumusugod si Kinshi sa kanya.
Mabuti na lang at naprotektahan siya ng plot armor, at nasira ang battlesuit ni Kinshi dahil hindi nito kayang tiisin ang galit ng piloto. Gayunpaman, hinabol siya ni Kinshi, ngunit nahawakan ni Imorio si Dagir at lumipad palayo. Nagulat ang iba pang mga kaibigan ni Kinshi na makita siyang kumilos ng ganoon, at napansin nila na ang pagiging itim na battlesuit niya ay hindi nangangahulugan na wawasakin niya ang mundo kundi ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, sinabi ni Kinshi kina Ceres at Azoki na malaya silang manatili sa Swan. Total, isa itong malayang bansa. Kinabukasan, umalis ang Swan sa Havana para sa field workshop. At habang binabati nila si Fleur ng Palm, tumawa si Lasharia na parang baliw habang nangangakong gagamitin ang bawat huling patak ni Ceres. Nakatitig ang lahat sa kanya nang may paghuhusga, at sinabihan niya silang pakinggan siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakarating sila sa field workshop at nakilala si Propesor Noashi. Dahil sa kuryosidad, hiniling niya kay Kinshi na sumunod sa kanya, ngunit bigla na lamang nawalan ng malay si Leia. Binuhat siya ni Kinshi at dinala sa lab. Samantala, sa banal na lupain, nanatiling nakaretay si Dagir habang traumatiko niyang naaalala ang pagpunit ni Kinshi ng iba pang mga battlesuit. Pagbalik sa lab, ipinaliwanag ni Noashi sa lahat kung paano nabuo ang Meta Battlesuit. Noon, ginagamit lamang ang mga ito upang ipakita ang mga pagkakaiba sa kultura at pagkatapos ay para sa mga layunin ng pag-unlad, ngunit sa paglipas ng panahon, pinapalaban ng mga tao ang mga lalaki sa mga arena. Kaya, sila ay naging mga fighter bot. Sa panahong iyon, maraming nasawi dahil pinapagana ito ng mga tao, kaya lumikha sila ng mga tao na may mga core upang malayo ang kontrolin ang mga bot. Sa isang punto, nag-alsa ang mga bot at humantong sa isang malaking sakuna. Halos lahat ng Metabot ay nolipol maliban sa Gaia. Sa kasalukuyan, ang Doll at isang grupo ng mga battlesuit ay patungo sa larangan ng pagawaan. Doon, isang pagsubok ang isinagawa kay Kinshi, ngunit bago pa man lumabas ang mga resulta, hiniling ni Wahan kina Azoki at Ceres na tumulong sa pag-alis ng mga bagong supply. Ipinagpatuloy ni Noashi ang kanyang paliwanag at isinalaysay kung paano hinamon at tinalo ni Mexia at ng isa pang humanoid ang Gaia. Pagkatapos ng libu-libong taon, natagpuan siya noong bata pa, kaya pinalaki niya itong parang anak niya. Naalala ni Chia ang lahat ng magagandang panahon na ginugol niya kasama si Mexia habang lumalaki at tinanong ang kanyang ama kung bakit madaling makontrol ng Babylon si Mexia. Sinabi niya rito na malamang ay nakuha ng Babylon ang ilang ligtas na nahukay na mga tala. Kuryosidad, tinanong ni Lasharia kung anong klaseng tao ang Babylon, ngunit bago pa siya makasagot, inulerto sila at sinabihan tungkol sa isang paglabag sa kanilang seguridad. Pagkatapos ay ipinaalam ni Noashi sa kanila na mayroong 3 humanoid na nilikha sa kasaysayan. Ang isa ay nasawi noong labanan sa Gaia, at si Mexia ang pangalawa, ngunit bago pa niya mabanggit ang pangatlo, isang malaking depekto ang tumama sa kanila, kaya lumikas sila. Habang ginagawa ito, tumakbo sila sa isang silid upang kumuha ng isang aparato na maaaring gamitin upang talunin ang Gaia, at nakita nila si Leia na nakatayo sa itaas ng mga natumbang gwardya na hawak ang aparato. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang flashbang bago nawala. Samantala, sinubukan ni Wahan na harapin ang mga mananakop, ngunit gumamit sila ng isang kalasag na katulad ng kay Gaia upang mabawi ang pag-atake. Si Kinshi, sa kabilang banda, ay sumugod sa kanyang mga kaibigan, ngunit pagkatapos ay nakasalubong si Leia. Sinubukan niya itong hilahin palayo sa panganib, ngunit nang dumating sina Noashi at Chia, nagsuot ng maskara si Leia, na nagpapakitang siya si Nezai at tumakas. Bago pa man siya mahabol ni Kinshi, dumating si Mexia at inagaw ang propesor. Mabilis na binuhat ni Kinshi si Chia at tumakbo papunta sa pinakamalapit na battlesuit kakon. Habang sinusubukan ni Wahan at ng iba pang mga kasama na pigilan ang iba pang mga battlesuit, tumakbo si Kinshi na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Pumasok siya sa kanyang kakon at nagpakita bilang ang puting battlesuit. Sa isang galaw, ginawa niya ang maalamat na galaw ni Dwayne Johnson at tinanggal ang battlesuit, na humahadlang sa kanyang bansa sa pagtakas. Nang maging maayos ang daan, dali-dali silang nakalabas sa lupa. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, 2 battlesuit ang gumiba sa isang malaking tipak ng lupa upang durugan ang Swan. Habang nag-aalala ang mga babae, hinawakan ni Kinshi ang bato at piniga ito sa mga pellet. Ikinarga niya ito sa kanyang baril at pinaputok sa mga batalot.
Laking gulat nila, pinunit nito ang kanilang mga kalasag, kaya tumakbo sila para sa kanilang buhay. Sa banal na lupain, pinangunahan ni Lina ang mga bandido at nagplano kasama nila, habang si Dagir ay nakayuko sa kanyang kama. Binalaan ni Imora si Ulati na ayos lang na magpatuloy si Lina, ngunit wala siyang pakialam. Sa Swan, naglakad-lakad si Chia, hindi maalala na nabihag ang kanyang ama. Lohikal na sinabi sa kanya ni Lashara na hindi maaaring saktan ni Mexia si Noashi. Nagdaos sila ng isang pagpupulong, at isiniwalat ni Wahan na ang kinuha ni Nezai ay ang core crystal data at ang formatting apparatus. Ito ay isang aparato na ginagamit upang wakasan ang mga artificial na tao. Kaya, wala nang matitira para kontrolin ang Gaia. Agad na tumanggi si Chia na gamitin nila ang ganitong taktika. Ngunit nagbigay si Lashara ng reality check, ipinaalala sa kanya kung paano kinailangan ng dalawang artificial na tao upang mapabagsak ang Gaia noon. Naniniwala siya na ang kasalukuyang antas ni Kinshi ay hindi makakatulong sa kanila na manalo laban sa Gaia. Biglang sumulpat sina Mariah at Yokini at inanunsyo ang kanilang pagkabigo na gawing pinagmumulan ng enerhiya ang mga nakakompress na pellet. Sinabi nila kay Wahan na ang mga pellet ay masyadong matigas at hindi maaaring gasgasin. Nang marinig niya sila, nakaisip siya ng isang napakagandang ideya, kaya sinabi niya ito sa kanila. Sumang-ayon sila na kailangang gumawa si Kinshi ng isang nakakompress na armas, ngunit kailangan nila ang mga hilaw na materyales para gumana ito. Iminungkahi ni Ora na i-compress nila ang Swan, ngunit pinagtanggol ni Kinshi ang kanyang bansa. Habang nag-iisip sila kung saan makakakuha ng batong mas malaki kaysa sa Swan, sinabi ni Yokini sa kanila na mayroon siyang katulad nito. Tumungo sila sa kanyang bayan at nakakita ng isang napakalaking bato na mas mataas sa mga ulap. Doon, sinamba ng mga lokal ang bato bilang isang Diyos, at napansin nila na walang sino man ang maaaring dumaan sa isang gate, habang ang isa sa kanila ay nakikipagtalo kina Yokini at Mariah, at casual siyang naglakad sa harang. Medyo natagalan bago na proseso ng matanda ang nangyari, at nang mapagtanto niya, sinamba niya si Kinshi na parang isang maharlika. Samantala, hinabol ni Lina ang Swan para tuluyang mapaalis si Kinshi. Nakita nila ito sa nayon at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya nagmasid sila ng ilang araw para maunawaan ang kanilang paligid. Habang lumilipas ang panahon, nakita nila si Kinshi na sinusubukang ipitin ang higanteng bato at nalaman nila mula kay Ulati na plano ni Kinshi na kontrahin ang kalasag ng Gaia. Pagkatapos ay nagpasya si Lina na ang pinakamagandang oras para hampasin si Kinshi at ang kanyang mga tauhan ay kapag sila ay mahina. Kaya, pinanood sila ng mga bandido na nahihirapan sa kanilang layunin. Sa puntong nahihirapan ang pinakamalakas na mandirigma na pigilan ang bato habang pinipiga ito ni Kinshi, inatake sila ni Lina at ng kanyang mga puwersa. Nawalan ng pagpipilian, ipinagtanggol sila ni Yokiniya at nagsilbing kalasag. Nakatanggap siya ng maraming tama, at nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, isang kawon ng mga battlesuit ang dumating at ipinagtanggol ang pangkat ni Kinshi mula sa itaas. May determinasyon, piniga ni Kinshi ang bato at ginawang espada, at sa isang iglap, naulipol niya ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos ay nagpakita ang mga kakampi, at nakita ni Kinshi na sila ay si Lethia at ang iba pang mga babae sa paaralan. Lumapit si Lethia sa kanya, at inaasahan niyang sasawayin siya nito or tatawagan siyang mabangis na halimaw, ngunit sa kanyang pagkagulat, lumuhad ito at ang iba pang mga babae sa harap niya at hiniling na pamunuan sila. Pagkalipas ng ilang sandali, sinundan nila si Kinshi papasok sa Swan, at pinuri nila siya sa pagiging hari ng isang bansa. Nanghihina siya, at sa isang punto, natambush siya. Nag-alala ang lahat tungkol sa kanya, at dinala nila siya sa isang kama upang magpahinga. Nakita nilang may lagnat siya at naniniwalang epekto iyon ng malaking batong kinompress niya. Habang nahihirapang huminga, inobserbahan niya sila at naalala kung paano sila nagtipon sa paligid niya noong unang beses na dumating siya sa lugar. Bagamat nag-aalala, nagpasya silang bigyan siya ng oras para makapagpahinga. Kaya, bumaba sila para pag-usapan kung ano ang gagawin sa sitwasyon niya. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, palihim na pumasok si Mexia sa silid. Sinabi niya sa kanya na nalaman niya kay Noashi na siya ang pinag-isa ng isang artificial na tao mula sa kanilang mundo at isang normal na tao mula sa kanyang mundo. Ipinaalala niya sa kanya ang mga kakaibang pagkakataon upang patunayan na siya ay produkto ng isang artificial na tao.
Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang lagnat na nararanasan niya ay hindi dahil sa pagkapagod, kundi dahil sa pagtanggi ng kanyang katawan na labanan siya. Nang sabihin niya sa kanya na pareho sila, nabitawan niya ang kanyang pulse eras at nagpakita ang hologram ni Babylon. Pagkatapos ay inutusan niya si Kinshi na sundin ang kanyang mga utos. Agad, nakaranas si Kinshi ng matinding sakit habang nagpapakita ang mga seal sa paligid ng kanyang katawan. Lingid sa kaalaman ng mga babae, iniisip nila kung dapat ba silang lumaban nang wala si Kinshi. Hindi siya taga-kanilang mundo, at hindi niya responsibilidad na ipaglaban sila. Biglang sumulpot ang hari ng Shiren at ang reyna ng Havana at binanggit si Kinshi bilang kanilang biyanan. Sa kabilang banda, ang kanilang dapat sanang biyanan ay lumaban para sa kanyang buhay habang sinusubukan niyang labanan ang utos, ngunit sinabi sa kanya ng Babylon na ito ay feudal. Gayunpaman, iginiit ni Kinshi na mayroon siyang testamento at hindi siya isang manika. Gamit ang bawat onsa ng enerhiya sa kanyang katawan, kumawala siya sa kontrol, at bumagsak siya sa lupa. Narinig siya ng mga babae at nagmadaling umakyat sa itaas, para lamang matagpuan si Mexia. Bigla, nabasag niya ang singsing sa paligid ng bagong espada ni Kinshi, at bilang resulta, ang bigat ay pumipilit sa lumulutang na ship na lumubog. Pagkatapos ay nag-transform si Mexia bilang doll at lumipad palayo. Sa kabilang banda, nabawi ni Kinshi ang kanyang lakas, at mabilis niyang ginamit ang isang bagong modelo ng battle suit upang dalhin ang bigat ng swan. Namangha ang mga babae sa kanyang lakas, habang nanumpa ang Babylon na lilipulin siya gamit si Gaia kapag nagising ito kinabukasan. Habang ang iba ay naghahandang labanan ang Babylon upang mabawi ang banal na lupain, tumigil si Dagir sa pag-arte na parang isang talunan at naghanda para sa digmaan. Ang mga bandido ay naghintay din at naghanda ng kanilang mga patibong. At sa ibang lugar, nagising ang nakakatakot na si Sikishi. Nang gabing iyon, nagkampo ang mga bandido ng gabing iyon, naghihintay na tambangan si Kinshi at ang kanyang mga kakampi, na papunta na sa banal na lupain. Nagdududa ang mga miyembro ng grupo kung talagang dadaan ang grupo ni Kinshi sa rutang iyon, ngunit naniniwala ang iba na dadaan sila. Sa una, iniisip nila kung sapat na ba sila para harapin ang swan, ngunit naalala nila na gumagamit sila ng isang kuta, at mayroon silang mga replika ng anti-shield ni Gaia bilang kanilang kalamangan. Hindi lang iyon, plano rin nilang gamitin ang Ina Vacuum, na hindi kayang maabot ng mga battle suit, hindi pa rin sapat ang kumbinsido dahil sa trauma na natamo nila mula kay Kinshi. Tinanong ng isa sa kanila kung paano nila siya planong ilabas. Total, maaari naman siyang lumipat sa labas ng draft. Pagkatapos ay tiniyak sa kanila ni Lina na kailangan lang nila siyang pigilan para tuluyang gumaling ang Gaia. Kung magagawa nila iyon, saka nila na ang tagumpay. Bigla niyang napansin na nakarating na ang kanilang mga kaaway sa kuta, kaya naghanda sila para sa labanan. Sinimulan ng mga kakampi ni Kinshi ang pag-atake, ngunit ginamit ng masasamang puwersa ang kuta para sa kanilang kalamangan. Sinabihan sila ng hari ng Shiren na hindi sila dapat masyadong lumapit sa kuta, at dapat nilang ituon ang kanilang mga pag-atake sa gate. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Fleur ang pagpapakawala ng kanyang sariling mga puwersa upang tulungan ang hari. Sa kabilang banda, tiniyak ni Lina sa kanyang mga kasamahan sa koponan na huwag mag-alala dahil hindi makakalapit sa kanila ang wired battle suit. Nagpatuloy ang mabangis na labanan, at ang mga puwersa ni Lina ay nasa kalamangan dahil sa iba't ibang mga patibong at ari-arian ng kuta. Laking gulat nila, bumagsak ang mga puwersa ni Lina, at nakita niya ang mga battle suit na pumuslit sa mga pader ng kuta, na pumutol sa mga supply ng kuryente ng kanyang mga kakampi. Sinubukan silang harapin ng tropa ni Lina, ngunit labis silang nabigo. Samantala, si Ulati, na nagmamasid kay Lina, ay nagsalita ng masama tungkol sa kanyang pagganap. Nang malaman niyang wala ang swan sa labas ng kuta, nakatanggap siya ng isang tawag na nagpapaalam sa kanya na ang swan ay tumatawid sa riles ng tren. Hindi ito dapat mangyari dahil sinira na ng mga bandido ang mga riles, ngunit nalinlang sila ni Fleur sa pamamagitan ng paggamit ni Wahan ng Kikujin upang manyobrahin ang mga riles habang hinihila ang lumulutang na isla patawid. Samantala, inatake ni Fleur ang lumulutang na kuta ng Babylon gamit ang kanyang nakabaluti na tren, ngunit naharang sila ni Ulati. Pagdating ng swan sa checkpoint nito, umalis si Wahan, at pumailan lang ito sa dagat. Pagkatapos ay inikat ni Lethia ang ship nito upang tumulong sa labanan.
Sa kabilang banda, nakulong ang Babylon. Kaya, iminungkahi ni Ulati na ipadala nila ang doll habang hinihintay nilang tuluyang mabuhay ang Gaia. Laking gulat nila, dumating si Dagir at iginiit na siya ang pumalit sa kanya. Para kay Lina, pinayuhan siya ng kanyang mga puwersa na tumakas, ngunit tumanggi ang babaeng walang utak matapos mapangakuhan ng isang bansa at kayamanan. Nangako siyang gagamitin ang kanyang buhay upang mapanatili ang linya ng depensa. Mula sa kawalan, nakakita sila ng mga kakon na inilunsad sa mga kuta na may mga tributes. Agad silang tumawid sa kuta at ang mga kakon ay naging mga battlesuit. Isa sa kanila ay si Morga, ang minamahal na senior ni Lethia at isang warmonger. Sa sandaling mapalaya siya, inutusan ng hari ng Shiren ang natitirang unit na lumayo sa kanya. Tumawag si Lina ng karagdagang puwersa, ngunit pinabayaan sila ng Babylon. Samantala, nakita ni Lethia at ng kanyang grupo ang isang paparating na pangkat ng kaaway, kaya nakipaglaban sila sa kanila. Ang kanilang mga lalaking kabalyero, na nasa panig ni Dagir, ay tumangging makipaglaban sa kanila, at nagtataka sila kung kumusta na ang mga nangyayari sa banal na lupain. Habang papalapit ang grupo ni Kinshi sa banal na lupain, naghanda sila para sa kanilang pinakamasamang kalaban, ang Gaia. Bigla na lang, nagpakita si Dagir habang may hawak na explosion seal at hiniling na labanan si Kinshi. Hiniling sa kanya ng mga kaalyado ni Kinshi na huwag pansinin ang talunan, ngunit nilayo ni Kinshi ang karapatang labanan siya. Nagsimula ang labanan, at pinababa ni Kinshi si Dagir na parang kumukuha ng candy mula sa isang bata. Gayunpaman, sapat na ang oras para magising ang Gaia. Agad na tumalon ang doll sa kakon at lumipad palabas dala ang halimaw upang harapin si Kinshi. Naglaban ang dalawang panig ng mabuti at masama, at magkapantay sila. Matapos masaksihan ang kakayahan ni Kinshi na manatili sa kanyang pwesto, nag-teleport ang Babylon kay Gaia at natunaw bilang isang malagkit na bagay na maaaring sipsipin ng halimaw. Sinubukan ng ibang puwersa na suportahan si Kinshi, ngunit madali silang giniba ng Gaia gamit ang isang sinag. Muntik nang mapaslang sina Yokini at Flurya ng battlesuit, ngunit dumating si Kinshi at muntik na itong mapigilan. Ang talunang may dalawang mukha, na mahimalang nakaligtas sa pagbagsak ng kuta ng kanyang kapatid, ay ipinagkatiwala kay Kinshi na pabagsakin si Gaia. Ipinagpatuloy ng grupo ni Lethia ang kanilang mahirap na labanan sa mga bandido, at salamat sa pangunahing estratehiya, nagawa nilang malampasan ang kanilang mga kalaban. Pinanood ng lahat sa Swan ang pagtatangka ni Kinshi na labanan ang mga atake ng Gaia. Nakita nilang nasa malaking kawalan siya. Kaya, pinili ng kanyang mga kasamahan na tulungan siya sa labanan. Nahihirapan si Kinshi sa Gaia, ngunit kahit ilang beses niyang atakihin ang Gaia, patuloy pa rin ang pagbabagong buhay ng Sikishin. Nakita ng mga kakampi ni Kinshi ang naiwan na barrier reactor na Dagir at sinimulan itong i-charge para magamit ni Kinshi. Binalaan niya sila kung gaano ito kadelikado, ngunit nagpumilit sila at matagumpay na ibinuhos ang kanilang lakas sa reactor. Nang umabot ito sa 100%, umilo ang reactor, kaya mabilis itong kinuha ni Kinshi at pinaputok sa Gaia. Ang pagsabog ay lumikha ng isang malaking crater, ngunit nakabawi ang Gaia at tumawa na parang isang pangkaraniwang kontrabida. Nawalan ng pag-asa ang lahat maliban kay Kinshi, at sumugod siyang muli sa Gaia, ngunit narinig niya ang paghingi ng tulong ng doll. Agad na may kung anong bumangon sa kanya, at ang pagbabalik ng Gaia ay nawalan ng bisa at hindi na niya kayang atakehin si Kinshi dahil sa kontrol ng doll. Pagkatapos ay natanggal ni Kinshi ang liwanag ng araw sa Gaia, at nang mabasag ang kanyang sandata, isang malaking sinag ang lumabas mula rito. Kaya, hinabol niya ang Gaia at inatake ang lahat maliban sa battlesuit habang nilalabanan ito. Nang tuluyang tumama ang kanyang pag-atake, hindi nito natagos ang Gaia. Kaya, nabali ang espada ni Kinshi, at isang bagong talim ang madaling humiwa sa kasuklam-suklam na nilalang sa dalawa. Ang resulta ay nagulat hindi lamang sa kanyang mga kakampi kundi pati na rin sa mga manunood na napagtanto kung saan nagmula ang isa sa kanyang malalaking pag-atake. Iniligtas ni Kinshi si Mexia, at tinanong siya nito kung gusto niya ang kanyang ina or gusto niyang hawakan ang kanyang launcher habang naka-dull mode. Sa kasamaang palad, naputol ni Babylon ang kanilang kasiyahan at gumapang patungo kay Ulati, hinihingi ang kanyang katawan. Itinutok ng lalaki ang isang baril at pinaputukan ang kanilang kalaban.
Para bang hindi pa sapat ang mga plot twist, si Ulleti ay nag-transform bilang si Rhea, na siyang si Nezai. Sinubukan ni Babylon na isagawa ang kanyang paghihiganti, ngunit napakahina niya kaya hindi na kailangan ng pilak na palaso para matambo siya. Sa halip, nahulog siya mula sa mga rehas at nagmukhang putik. Habang lumilipis si Nezai, nagpasalamat siya kay Kinshi sa pagtulong sa kanya na mabuhay ng matagal dahil sa tsaa. Ilang sandali pa, nagtipon-tipon ang lahat ng mga babae at sinubukang patunayan kung bakit sila ang nararapat na asawa ng bayani ng araw. Pagkatapos ay napagpasyahan nila na ang unang makakahuli sa kanya ang siyang makakaangkin sa kanya. Agad nila siyang hinabol, ngunit tumakbo siya ng napakalalim sa kagubatan.